Ang makulay na mga tanawin ng palayan at burol ay patuloy na nagliliparan sa bintana ng bus na nagdadala ng mga pasahero pauwi para sa Semana Santa. Ang Chief of Operations ng Philippine Marine Corps Special Operations Regiment, MC, SOR, natanyag sa kanyang hindi matitinag na espiritu sa pakikipaglaban, si Teniente Coronel Aura Manalo, ay kalmadong ipinikit ang kanyang mga mata. Sa halip na madilim na unipormeng militar at mahigpit na cap, nakasuot siya ng malambot na ivory-colored sweater na natural na nagpapatingkad sa kurba ng kanyang katawan, at isang chiffon skirt na hanggang bukong-bukong. Ang kanyang mga daliri, na may magaspang na balat, ay madaling dumausdos sa leather bag sa kanyang kandungan, at mukha siyang isang anak na sabik na bumabalik sa kanyang bayan matapos ang mahabang panahon. Ngunit sa ilalim ng nakasarang talukap ng mata, ang kanyang kamalayan ay nanatiling napakalinaw, sinasalo ang lahat ng tunog, vibration, at agos ng hangin sa paligid. Higit sa 10 taon ng serbisyo militar, karamihan nito ay ginugol sa Marine Recon, ang pinakamahigpit sa lahat ng unit, ang naghasa sa kanyang mga pandama sa antas ng instinto. Ang bahagyang pag-alog habang dumadaan ang bus sa basag ng lumang aspalto, ang mahinang amoy ng mint candies na nagmumula sa lola na nakaupo sa tabi niya, at ang masayang tawanan ng mga estudyante sa likod, lahat ng ito ay lumikha ng isang payapa at komportableng kapaligiran para sa inaasam-asam na Semana Santa. Siya ay patungo sa Infanta, Quezon, isang maliit na bayan sa baybayin, ilang oras lang ang biyahe mula sa Maynila. Siya ay isang pasaway na anak na dumadalaw sa bahay, minsan o 2 beses lang sa isang taon para sa mga pista opisyal, ngunit laging sinalubong ng kanyang mga magulang ng may yakap na kasing lawak ng dagat. Ang kanyang leave sa oras na ito ay lalo na maikli dahil sa trabaho, ngunit nais niyang, kahit sa loob ng ilang araw, ay bumalik bilang si Aura lang, hindi ang sundalong si Teniente Coronel Manalo, upang madama ang init ng bahay ng kanyang mga magulang. Ang bus, na umalis sa Manila Grand Terminal, ay lumiko na sa tahimik na kalsada ng probinsya. Ang mga kagubatan ng niyog at kawayan ay naglalabas ng makapal na anino sa labas ng bintana, at ang loob ng bus ay tahimik, na puno ng tamad na liwanag ng hapon. Karamihan sa mga pasahero ay natutulog o walang pakialam na nakatingin sa pare-parehong tanawin sa labas. Ang idil na ito ay nasira ng biglaang paghuni ng mga gulong at ang biglaang paghinto ng bus. Ano yan? Ang mga pasahero, sa di inaasahang pag-alog, ay natakot at sumigaw. Si Aura ay instinctively na humawak sa likod ng upuan sa harap upang mapanatili ang balanse. Ang kanyang matalim na tingin ay nakatuon sa harap. Isang lumang truck ang humarang sa daan, nakaharang ng pahalang sa harap ng bus. Halata na sinadya ito. Hoy, driver, buksan mo. Isang bastos na sigaw ang narinig, at 2 malalaking lalaki ang lumabas mula sa truck at nagsimulang kumatok ng malakas sa pinto ng bus. Ang kanilang mga mukha ay lantaran na nagpapakita ng kasakiman at kalupitan. Ang driver ng bus, maputla sa takot, ay hindi alam kung anong gagawin, at ang mga pasahero ay nagsimulang mag-alala. Huwag gumalaw. Sabi ko, huwag gumalaw. Sa huli, binuksan ng driver ang pinto, at ang mga lalaki, armado ng blades at nagniningning na balisong, ay pumasok. Ang isa ay nanatili sa pasukan bilang bantay, at ang pangalawa ay mabilis na naglakad patungo sa gitna ng cabin. Ang kanyang sakim na tingin ay naglakbay sa mga damit at gamit ng mga pasahero. Lahat tumahimik. Ibigay ninyo lahat ng nasa bulsa at bag ninyo. Kung ayaw ninyo ng gulo, mas mabuting makipagtulungan kayo ng maayos. Lalo na ang sinumang kukuha ng telepono, maaari na kayong magpaalam sa kamay ninyo. Ang bus ay agad na natigilan sa takot. Umiyak ang mga bata, at ang mga matatanda, na mutla, ay nagtinginan lang. Tipikal na armadong magnanakaw. Ngunit malinaw na nakita ni Aura ang kanilang mga kahinaan. Pareho silang overly excited at halatang walang professional training. Ang kanilang mga galaw ay malawak. Nag-aaksaya sila ng lakas sa walang kabuluhang mga banta. Ngunit ang pinakamahalaga, nakikita lang nila ang mga pasahero bilang walang kalaban-laban na biktima. Ang mukhang pinuno, isang lalaking may magaspang at mabangis na mukha, ay lumapit sa isang lola na may uban, na nakaupo sa harap. Ang matanda, takot na takot, ay mahigpit na nakahawak sa kanyang lumang handbag. Siguro nandoon ang perang dadalhin niya sa kanyang mga anak. Hoy, matanda, anong tinatago mo dyan? Ibigay mo nga, sigaw niya, magaspang na itinulak ang balikat ng matanda. Nang ang lola, na sumigaw ng aray, ay nagsimulang bumagsak sa gilid, si Aura, instinctively at mahinahon na inalalayan siya, at sa isang malamig at kalmado na boses ay nagsabi, huwag mong galawin ang matanda. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tingin sa bus ay nakatuon kay Aura. Ang mga mata ng bandido, na puno ng dugo, ay bumaling din sa kanya. Tiningnan niya si Aura mula ulo hanggang paa. Eleganteng leeg, manipis na baywang sa ilalim ng malambot na sweater, at isang matapang na tingin na walang bakas ng takot. Nakatingin siya ng diretsyo sa kanya.
Isang kasuklam-suklam ng ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Aba, anong ganda ng dalaga, at wala pang takot. Ang lalaki ay sadyang lumapit sa mukha ni Aura, humihinga ng nakasusuklam na amoy ng alak sa kanya. Iyon ay isang lantaran na insulto at banta. Umalis ka habang nakikiusap ako ng maayos. Bibigyan kita ng kahit anong pera na gusto mo, ngunit huwag mong galawin ang ibang pasahero, lalo na ang mga matatanda. Ang boses ni Aura ay ganap na kalmado, walang bakas ng panginginig. Ang kanyang tingin ay hindi nakatuon sa mga mata ng lalaki, kundi sa balisong at blade sa kanyang mga kamay, at tumpak niyang sinusubaybayan ang paggalaw ng kanyang balikat at tuhod. Ang lalaki, nagalit sa kanyang tiwala na tono, ay biglang nagkunot ng mukha at magaspang na sinunggaban ang kwelyo ng lola na nakaupo sa tabi niya. Sino ka para turuan ako? Alam mo ba kung sino ako? Baka gusto mong putulin ko ang lalamunan ng matandang ito para mag-isip ka. Ang talim ng balisong ay kumislap at dumampi sa kulubot na leeg ng matanda. Ang lola, namutla sa takot, ay naglabas ng mahinang ungol. Isang hininga ng takot ang kumalat sa mga pasahero. Ang sitwasyon ay lumala na sa hostage-taking. Ang mga mata ni Aura ay sandaling nagliyab sa malamig na apoy. Kailangang baguhin ang plano. Ang karagdagang pag-uusap ay walang silbi. Tahimik niyang inayos ang kanyang paghinga. Ang kanyang pulso, sa kabilang banda, ay naging mas mabagal at mas matatag kaysa karaniwan. Ito ay isang conditioned reflex na binuo ng di mabilang na pagsasanay sa totoong labanan, kung saan sa sandali ng matinding tensyon, ang isip ay nagiging kristal na malinaw. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng bandido at sa isang napakatahimik, ngunit malinaw na boses para sa lahat, ay sinabi, kung hindi mo siya pakakawalan ngayon, hindi ka makakaalis sa bus na ito gamit ang sarili mong paa. Hindi iyon isang banta, iyon ay isang malamig na sentensya, para sa isang kinabukasan na napagpasyahan na. Ang bandido ay sandaling natigilan sa kanyang malamig na katiyakan, ngunit ang nasaktang ego ay nanaig, at siya, lalong nag-iinit, ay sumigaw, baliw. Gusto mo nang mamatay. Ginawa niya ang lola na parang shield at inihataw ang balisong kay Aura. Sa mismong sandali na iyon. Driver, ngayon. Sigaw ni Aura. At ang driver, na nagpalitan ng tingin sa kanya, ay buong lakas na pinindot ang preno. Sa isang nakakabinging ingay, muling huminto ng biglaan ang bus. Ang mga bandido, na nawalan ng balanse, ay walang magawa na lumipad pasulong. Ang isa na nakatayo sa pasukan ay tumama sa ulo sa partition ng driver, at ang pinuno, na may hawak sa lola, ay natinag ng sumisigaw. Sa mismong sandaling ito, gumalaw ang katawan ni Aura. Ito ay ang paggalaw ng isang well-trained panther. Tumalon siya mula sa upuan, at sa isang hakbang ay binawasan ang distansya sa bandido. Ang bandido, natinag at nawalan ng balanse, ay nakalas ang pagkakahawak sa kutsilyo, ngunit tumpak na sinalo ni Aura ang pulso nito. Sa isang nakakatakot na pagbali, walang pag-aalinlangan niyang binaluktot ang kasukasuan nito. Isang kakilakilabot, hindi makataong sigaw ang lumabas sa bibig ng bandido. Ang balisong, na nahulog mula sa humihinang kamay nito, ay gumulong sa sahig. Ngunit ang pag-atake ni Aura ay hindi natapos doon. Gamit ang kanyang binaluktot na braso, itinapon niya ang malaki at mabigat na katawan ng lalaki sa ibabaw niya. Pagkatapos, nagbigay siya ng walang awang sipa ng siko sa temple nito. Sa isang mapurol na tunog, ang malaking lalaki ay umikot ang mata at, nanginginig sa convulsion, ay bumagsak sa sahig. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng 3 segundo. Ang lahat ng pasahero sa bus, nakanganga, ay nakatingin kay Aura, hindi makapaniwala sa nangyari sa harap ng kanilang mga mata. Ang isa pang bandido, na tumama sa kanyang ulo sa partition at natinag, ay sa wakas ay naunawaan ang sitwasyon at, iwinawagayway ang blade niya, ay sumugod sa kanya. Ngunit ang kanyang hampas ay humiwalang sa hangin. Madaling umiwas si Aura, yumuko, at sabay na dumulas sa pagitan ng kanyang mga binti. Ang kanyang kamay ay tumpak na sumunggab sa bukong-bukong nito, at, ginamit ang balikat bilang lever, itinaas niya ito sa hangin. Ang malaking lalaki, na may taas na halos 5'11", ay umikot sa hangin at bumagsak ang ulo sa sahig ng bus. Sa isang mapurol na tunog, ang pangalawang bandido ay nawalan din ng malay. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa bus. Maging ang pag-iyak ng mga bata ay tumigil. Ang mga pasahero ay tulalang nakatingin kung paano ang dalawang armadong bandido, na nagdulot ng takot sa kanila, 1 minuto lang ang nakalipas, ay agad na na-neutralize ng isang marupok na babae. Si Aura, nang walang kaunting kaguluhan, ay tumayo ng tuwid. Pagkatapos ay lumapit siya sa takot na lola at maingat na niyakap ang kanyang balikat. Ayos lang po ba kayo, lola? Ayos na po ang lahat. Mula sa kanyang mainit at kalmadong boses, ang matanda ay sa wakas ay nakapag-relax at umiyak. Tahimik siyang hinaplos ni Aura sa likod. Ang kanyang mga mata ay muling naging kalmado, ngunit sa ilalim ng kalmado na ito, mayroong isang malamig na hinala na ang hindi ka nais-nais na insidenteng ito ay maaaring hindi lang isang random na pagnanakaw.
Ang mapayapang paglalakbay pauwi para sa Semana Santa ay naging prologue sa isang di inaasahang bagyo. Diyos ko, Hija, ayos ka ba? Hindi ka ba nasugatan? Habang naghihintay ng pulisya at ambulansya, ang bus ay napuno ng suryal na katahimikan at maingat na bulungan ng mga pasahero. Nang matapos ang lahat, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang mga tao at nagtipon sa paligid ni Aura. Lalo na ang lola na iniligtas ni Aura, na mahigpit na humahawak sa kanyang kamay at paulit-ulit na nagpapasalamat. Ayos lang po ako, Lola, kayo ang natakot ng husto. Kumalma po kayo, mahinang ngumiti si Aura, pinapakalma ang matanda, ngunit ang kanyang tingin ay nakatuon sa dalawang bandido na nakahandusay sa sahig. Ang isang kakaibang tattoo sa kanilang leg ay nakakuha ng kanyang atensyon, hindi umaangkop sa kanilang amateur na pag-uugali. Isang itim na balisong, binalutan ng kadena malaki ang pagkakaiba nito sa karaniwang gang tattoo at malamang ay simbolo ng isang tiyak na organisasyon. Di nagtagal, sa malakas na ingay ng mga sirena, dumating ang ilang sasakyan ng pulisya sa pinangyarihan. Ang unang pumasok sa bus ay isang senior investigator na may matigas na mukha. Ang pangalan niya ay Major Leonardo Leo Cruz. Siya ay isang bihasang major na namumuno sa CIDG Criminal Investigation and Detection Group ng lalawigan. Nang makita ang tanawin sa bus, sumimangot siya. Ang mga pasahero ay tila walang galos, ngunit dalawang malalaking lalaki ang nakahiga sa dugo, at sa harap nila ay nakatayo ang isang marupok na babae, isang kakaiba, to say the least, na tanawin. Major Leo Cruz, CIDG. Anong nangyari rito, putang ina? At itong mga ito. Ang tingin ni Major Cruz ay natural na bumagsak kay Aura. Siya lang ang nagpapanatili ng ganap na kalmado. Na-neutralize ko sila. Ang maikling sagot ni Aura ay nagpalaki ng mata ni Major at ng mga pulis na sumunod sa kanya. Na-neutralize mo sila? Hija, kayo lang. Sinasabi nila na may blade at balisong sila. Sa boses ng Major ay pinaghalong pagdududa at pagkamangha. Agad na nagsimulang magbigay ng patotoo ang driver at mga pasahero. Opo, kung hindi dahil sa dalagang ito, tapos na kaming lahat. Sa isang iglap lang, pinabagsak niya sila, parang sa pelikula. Hindi ka panipaniwala. Kinuha ng mga bandido ang lola bilang hostage, binantaan siya, ngunit hindi man lang siya kumibot. Nang marinig ang baha ng mga patotoo, naunawaan ni Major Cruz ang sitwasyon at muling tumingin kay Aura. Ang kanyang tingin ay naging matalas. Alam niya na ang taong nasa harap niya ay hindi ordinaryo. Pakiusap, maaari ba ninyong ipakita ang inyong ID? Si Aura, nang walang karagdagang salita, ay kinuha ang kanyang ID mula sa kanyang bag at iniabot sa kanya. Hindi ito ordinaryong passport, kundi isang military ID sa pulang background na may malinaw na nakasulat, Philippine Marine Corps. Kinuha ni Major Leo Cruz ang ID at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Rango, Teniente Coronel. Pangalan, Aurora Manalo. Unit, Marine Recon Battalion ng MCSOR. Teniente Coronel. Ang salita ay kusang lumabas sa bibig ng Major. Marine Corps, at officer pa, commander sa isang reconnaissance unit na tanyag sa brutality. Ang katotohanan na ang marupok at magandang babaeng ito sa harap niya ay nag-uutos sa isa sa mga elite unit ng Pilipinas ay nagulat hindi lang siya, kundi pati na rin ang lahat ng pulis sa paligid. Ngayon, lahat ay naging malinaw, ang kanyang kalmado, ang kanyang overwhelming strength, at maging ang kanyang malamig na karisma. Paumanhin na kailangan ninyong harapin ang ganoong hindi ka nais-nais na insidente sa inyong leave. Kung kailangan ng investigasyon, handa akong makipagtulungan ng lubusan, kalmadong sabi ni Aura. Ang kanyang pag-uugali, mula simula hanggang matapos, ay pag-uugali ng isang sundalo. Si Major Cruz, humanga, ay ibinalik ang kanyang ID at yumuko. Hindi po, Teniente Coronel, kami ang dapat magpasalamat sa inyo dahil sa pagliligtas sa mga mamamayan. Kailangan lang namin kayong tanungin ng ilang katanungan at, ayon sa procedure, hilingin na sumulat kayo ng affidavit. Tila tapos na ang insidente. Ang mga bandido ay dinala sa ospital, kung saan sila ay direktang ipapadala sa bilangguan. Ang mga pasahero ay lumipat sa isa pang bus, at si Aura, matapos magbigay ng maikling patotoo, ay sumakay din sa bus patungo sa kanyang bayan. Ang tanawin sa labas ng bintana ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang isip ay hindi napayapa. Hindi niya maalis sa isip ang tattoo ng itim na balisong at kadena sa leeg ng mga bandido. Masyadong maraming kakaibang bagay para sa mga ordinaryong magnanakaw. Ang katapangan na huminto sila ng bus sa kalsada, at ang kanilang espesyal na organizational tattoo tiyak na isa itong planadong krimen na may taong nakatayo sa likod. Nang gabing iyon, nakarating sa kanyang tahanan ng huli, si Aura ay nasa mainit na yakap ng kanyang mga magulang. Hindi niya ikinuwento ang tungkol sa mga magnanakaw sa bus. Ayaw niyang mag-alala sila. Tinitingnan ang kulubot na kamay ng kanyang ina na nagluluto ng pansit at naghahanda ng pagkain para sa pista. Sinubukan niyang ibalik ang kanyang kapayapaan ng loob, ngunit ang hindi kanais-nais na hinala
na nakatanim sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, ay hindi nawala. Kinabukasan, pagkatapos ng Holy Week breakfast, nakahanap si Aura ng sandali upang mag-isa at kinuha ang kanyang telepono. Nagdial siya ng isang pamilyar na numero. Pagkatapos ng ilang ring, sinagot siya, "Hello, si Danoy ito, Teniente Coronel, kumusta po ang holiday?" Isang bata at masiglang boses ang narinig sa telepono. Si Sargento Mayor Danilo Danoy Valera, isang dating sarhento mula sa kanyang Recon Unit na responsablo sa communication at intelligence. Salamat sa kanyang pambihirang hacker skills at kakayahang mangolekta ng impormasyon, siya ang kanyang mga mata at tainga sa buong serbisyo niya. Kamakailan, nagretiro siya at ngayon ay nagpapatakbo ng isang maliit na cybersecurity firm. Sargento Valera, ngayon, si Danilo Ibanez na. Pasensya na sa paggulo sa bakasyon, kailangan kong malaman ang isang bagay ng mabilisan. Sa kanyang pabiro na salita, isang bahagyang ngiti ang lumabas sa labi ni Aura. Ibinigay niya ang detalyadong paglalarawan ng tattoo na nakita niya sa bus. Isang itim na balisong, binalutan ng kadena. Maaari mo bang malaman kung mayroon bang criminal group sa atin na gumagamit ng ganoong simbolo? Itim na balisong at kadena. Kakaiba. Sandali lang, pakiusap. Mabilis na tunog ng keyboard ang narinig mula sa telepono. Ang kanyang mga kasanayan, kung saan siya ay pumasok sa enemy network na parang sa sarili niyang bahay noong naglilingkod siya, ay hindi nawala. Malamang, hindi lang niya sinusuri ang internal database ng pulisya, kundi pati na rin ang information network ng kriminal na mundo. Ilang minuto ng katahimikan ang lumipas, kinakabahan na dinilaan ni Aura ang kanyang tuyong labi. Dalawang pagnanais ang naglalaban sa kanya, na ito ay isang simpleng coincidence, at ang tungkulin ng isang sundalo na kailangang malaman ang ugat ng kaso. Natagpuan ko, Teniente Coronel. Ang boses ni Danoy ay naging mas mahina. Ang pangalan ng organisasyon, Ahas ng Dagat Serpent of the Sea. Ito ay isang bagong criminal group na mabilis na lumalawak ang impluensya kamakailan. Sa Maynila, pangunahin silang nakikibahagi sa illegal lending, racketeering ng mga nightclub, smuggling sa port, at ayon sa huling impormasyon, sinusubukan nilang sakupin ang mga construction projects sa lungsod. Construction projects? Opo. Lalo silang kilala sa kanilang kalupitan at banta sa mga maliliit na negosyante at residente na humahadlang sa kanilang negosyo. Malamang, ang insidenteng iyon sa pagnanakaw ng bus ay hindi lang isang simpleng pagnanakaw. Ang mga salita ni Danoy ay nagpakunot noo kay Aura. Ang kanyang tingin ay naging malamig. Anong ibig mong sabihin? Ang ahas ng dagat ay madalas gumagawa ng ganoong klaseng, halos terorista, na aksyon upang ipakita ang kanilang lakas at lumikha ng fear atmosphere sa lipunan. Magnakaw sa bus ng mga taong umuuwi para sa pista at kunin kahit ang barya ng mga matatanda, ipinapakita nila ang kanilang kalupitan at nagpapahiwatig na sinuman ang lalaban sa kanila ay maaaring maging target nila anumang oras at kahit saan. Ito ay isang uri ng psychological warfare. Si Aura ay nagkuyom ng kamao. Isang galit ang bumalot sa kanya, hindi lang magnakaw ng pera, kundi maghasik ng takot sa mga pinakamahina na sektor ng lipunan, ang mga matatanda, upang ipakita ang kanilang kapangyarihan. Ang mapanlinlang na pamamaraang ito ay nagdulot ng hindi matitiis na kasuklam-suklam sa kanya, hindi na ito isang personal na problema. Ito ay isang malinaw na hostile act na sumisira sa kaayusan at seguridad ng publiko. Sino ang pinuno nila? Formal, ang pinuno ay si Victor Ulo Manalo. Ngunit mukhang may iba pa sa likod niya. Ang mga pinagmulan ng kanilang pondo ay napakamalabo, at may mga chismis na sinusuportahan sila ng mga maimpluwensyang tao sa politika o law enforcement. Pulisiya. Ilang beses nang sinubukan ng pulisya na hulihin sila, ngunit sa bawat pagkakataon, ang mga maliliit na isda lang ang nahuhuli, at hindi nila maabot ang tuktok. Halos wala na tayong pag-asa na mabiyak siya. Sa boses ni Major Cruz ay narinig ang malalim na kawalang-kaya at galit. Naiintindihan ko. Ipagpatuloy mo ang pangongolekta ng impormasyon tungkol sa ahas ng dagat. Lalo akong interesado sa kanilang financial flow, personal data ng mga key member, at ang koneksyon sa pagitan ng mga magnanakaw na ito at ni Victor Manalo. Mag-ingat ka sa security. Masusunod, Teniente Coronel. Kayo. Hindi po ba kayo aaksyon ng personal? Maingat na tanong ni Danoy. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng pag-aalala. Tumingin si Aura sa bintana, sa payapang tanawin ng kanyang bayan, at naisip ang hindi nakikitang lason na nagbabanta sa kapayapaang ito. Ang kanyang boses ay naging matigas na parang bakal. Ang leave ng isang sundalo ay may kabuluhan lamang kapag payapa ang kanyang bayan. Ibaba ang telepono, naging isang recon commander na siya ulit isang predator na handang manggaso. Ang maikling kapayapaan ng pista ay nagtapos. Ngayon, nagsisimula na ang sarili niyang digmaan. Teniente Coronel Aurora Manalo at Major Leo Cruz ng CIDG. Sa huling araw ng Semana Santa, nang nag-aayos ng gamit si Aura para bumalik sa kampo,
tinawagan siya ni Major Cruz. Ang kanyang boses ay nag-aalala at mabigat. Opo, Major, may nangyari ba? Ang isa sa mga magnanakaw, yung ginamot sa ospital, yung binali mo ang braso, ay nawawala ng walang bakas. Sumimangot si Aura. Ang isang suspect na nasa ilalim ng police custody ay nawawala mula sa ospital. Hindi iyon normal. Nawawala? Ibig mong sabihin, tumakas. Mukhang ganun. Sinuri namin ang mga CCTV footage. At kahapon ng gabi, may mga taong nakasuot ng doctor's gown ang pumasok sa ward niya at dinala siya palabas. Ang mga pulis na nagbabantay sa ward ay pinatulog ng isang gamot. Hindi lang ito simpleng pagtakas, ito ay isang organized rescue operation, ang ahas ng dagat. Sila mismo ang nakialam upang hindi magsalita ang kanilang tao sa pulisya. Iyon ay isang malinaw na patunay na ang pagnanakaw sa bus ay gawa nila. At ang pangalawa, ligtas ba? Opo, nasa detention siya ngayon sa ilalim ng mas mahigpit na security at sineseryoso ang interrogation, ngunit tahimik siya na parang isda. Sabi niya, gagamitin niya ang kanyang karapatang manahimik hanggang sa dumating ang abogado. Malamang, ipapadala ng ahas ng dagat ang sarili nilang abogado para patahimikin siya. Halos wala na tayong pag-asa na mabiyak siya. Sa boses ni Major Cruz ay narinig ang malalim na kawalang kaya at galit. Iyon ay ang kawalang pag-asa na nararamdaman ng mga ordinaryong investigator kapag nakaharap sila sa isang criminal organization na gumagamit ng mga butas sa batas at walang kabuluhan na nang iinsulto sa autoridad. Major, hindi sila ordinaryong bandido. Narinig mo ba ang tungkol sa ahas ng dagat? Sa tanong ni Aura, sandaling nawala ng salita ang Major. Isang mabigat na paghinga ang narinig mula sa telepono. Alam mo? Opo. May matibay din kaming hinala na may kinalaman sila rito, ngunit wala kaming ebidensya. Kung hindi namin mahahanap ang tumakas, ang nahuli namin ay malamang napakakawalan dahil sa kakulangan ng ebidensya. Wala kaming masyadong magagawa sa sitwasyong ito. Maaari ba nilang malaman ang tungkol sa akin? Malaki ang posibilidad. Sa interrogation, maaaring binanggit ka ng suspect. Ang katotohanan na ang dalawa sa kanilang mga tao ay walang magawa na na-neutralize ng isang babae, isang officer pa, ay isang malaking kahihiyan para sa kanila, kaya tiyak na susubukan nilang maghiganti. Pakiusap, mag-ingat po kayo. Susubukan naming tiyakin ang inyong seguridad. Natapos ang tawag, ngunit ang pag-aalala ni Aura ay naging mas matindi. Alam na ng kaaway ang tungkol sa kanyang pag-iral. Ito ay isang tahimik na babala, huwag kang makialam. Ngunit si Aurora Manalo ay hindi ang klase ng sundalo na umaatras sa harap ng banta. Sa kabaliktaran, ang kanyang espiritu sa pakikipaglaban ay lalong nag-apoy. Nang araw ding iyon, pagkatapos ng nag-aalalang pamamaalam sa kanyang mga magulang, nagtungo si Aura sa Maynila upang bumalik sa kampo. Ngunit hindi siya pumunta sa kampo, kundi sa isang lumang office building sa port area ng lungsod, ang Valera Cybersecurity. Ang opisina ay puno ng pinakamodernong kagamitan. Sa ilang mga monitor, patuloy na nagliliparan ang mga komplikadong code at data. Nang makita si Aura, agad na tumayo si Danoy at nagbigay pugay. Magandang araw, Teniente Coronel. Anong ipinunta ninyo rito? Hiningi ko na huwag mo nang ituloy ang magandang araw na yan. Tila nagiging mas seryoso ang sitwasyon kaysa sa naisip ko, kaya personal akong pumunta. Ikinuwento ni Aura ang tungkol sa kanyang pag-uusap kay Major Cruz. Seryoso ang mukha ni Danoy, ang organisasyon mismo ang naglabas ng tao nila. Halatang seryoso sila. Ibig sabihin, mayroon silang tumutulong sa pulisya, o ang kanilang intelligence ay mas mahusay kaysa sa pulisya. Kaya kailangan ko ang tulong mo. Kolektahin ang lahat ng posibleng impormasyon tungkol sa ahas ng dagat, lalo na tungkol sa tumakas kahapon mula sa ospital. Ang pangalan niya ay Oleg Mansur. Kailangan ko ng anumang clues upang masubaybayan siya. Suriin ang lahat ng CCTV camera, dashcam recordings, cellphone data sa paligid ng ospital. Masusunod. Ngunit, Teniente Coronel, masyado itong mapanganib. Kung ang isang militar ay personal na makikialam sa investigasyon ng isang civilian criminal organization, ang isang sundalo na tumalikod sa kawalang katarungan ay walang karapatan na tawaging sundalo. Pagkatapos ng matatag na salita ni Aura, tumahimik si Danoy. Siya, higit sa sinuman, ay alam ang paniniwala at kalooban ng kanyang kumander, si Aurora Manalo. Alam niya na kung may pinagpasyahan na siya, walang makakapigil sa kanya. Ang mga daliri ni Danoy ay nagsimula sa kanyang virtuoso dance sa ibabaw ng keyboard. Manila Traffic Management System, Hospital Security System, Cellphone Tower Data. Ang kanyang hacking ay walang kamali-mali. Illegal iyon, ngunit hindi siya nag-alinlangan kahit sandali. Handa siyang sumama kay Aura hanggang sa impyerno. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, sa wakas ay nakahanap si Danoy ng isang mahalagang clue. Natagpuan ko. Natukoy ko ang kotse na malamang na nagdala kay Mansur. Fake ang plaka,
Ngunit sa pagsunod sa route nito, nalaman ko na ang huling signal ay naitala sa lugar ng inabandonang bodega sa Newport area ng Maynila. Malamang, nandoon ang kanilang hideout. Isang satellite map at ang tanawin ng inabandonang bodega ang lumabas sa monitor. Mga lumang, tiwangwang na gusali, magkakabuhol na parang maze. Isang perpektong lugar para sa pagtatago ng isang criminal organization. Kailangan nating ipasa ang impormasyong ito sa pulisya. Huwag. Pinutol ni Aura si Danoy. Ang kanyang mga mata ay malamig na kumislap. Kung kumilos ang pulisya, muli silang magtatago at tatakas. Kung mayroon silang tao sa loob, maaaring makalabas ang impormasyon. Kailangan nating suriin muna. Teniente Coronel, mag-isa lang po kayo pupunta. Masyado itong mapanganib. Hindi ako. Ikaw ang magiging aking mga mata at tainga rito. Magbigay ka sa akin ng real-time information ang loob ng bodega, ang tinatayang bilang ng mga bantay, ang mga daanan ng pagtakas. Ito ay isang utos. Sa boses ni Aura ay narinig ang bigat ng utos ng isang kumander. Hindi na makakatutol si Danoy at kinagat lang ang kanyang labi. Nang gabing iyon, nang magtago ang liwanag ng buwan sa likod ng mga ulap, ang Newport area ng Maynila ay bumaba sa isang matinding dilim. Pinalitan ni Aura ang military uniform ng komportableng itim na athletic wear. Wala siyang army knife o pistola sa kanyang mga kamay, tanging isang climbing rope at isang maliit na flashlight, ngunit siya mismo ang pinakamapanganib na sandata sa mundo. Sa kanyang tainga, narinig ang boses ni Danoy mula sa miniature transmitter. Bodega, numero 3. Mayroong halos 5 tao sa loob, natukoy ng thermal sensor. Karamihan ay nagtipon sa isang lugar, 2 ang nakatayo sa pasukan. Si Aura, parang isang pusa, ay tahimik na gumalaw, dumikit sa dingding ng inabandonang bodega. Nagplano siyang pumasok hindi sa pangunahing pinto, kundi sa inabandonang ventilation shaft sa likod ng gusali. Ang di mabilang na pagsasanay sa pagpasok sa enemy territory sa recon unit ay naging pangalawang kalikasan niya. Ipadala mo sa akin ang floor plan. Ipinadala ko ang blueprint sa smartphone ninyo. Ang ventilation duct ay direktang papunta sa central hall, ngunit medyo mataas iyon. Hindi problema. Si Aura ay mahusay na ikinabit ang lubid sa grill ng ventilation shaft at tahimik na umakyat sa dingding. Tahimik na inalis ang lumang grill gamit ang isang espesyal na tool, pumasok siya sa loob. Ang amoy ng alikabok at machine oil ay tumama sa kanyang ilong. Sa dilim, siya, parang isang sinag ng liwanag, ay tahimik at mabilis na gumalaw sa ventilation duct. Di nagtagal, isang mahinang liwanag at mga boses ng tao ang narinig mula sa ibaba, iyon ang central hall. Maingat na sumilip si Aura mula sa likod ng grill. Sa gitna ng hall ay nakaupo ang isang lalaki na may mukha na puno ng scars, malamang si Victor Ulo Manalo. Sa paligid niya ay nakatayo ang kanyang mga tauhan, at sa harap nila, nakatali sa upuan at puno ng dugo, ay nakaupo ang isang lalaki. Iyon si Oleg Mansur, ang tumakas mula sa ospital noong hapon. Ikaw, nahuli ka ng isang babae at pinalabas mo ang organization. At anong sinubukan mong sabihin sa mga pulis? Sa kamay ni Manalo ay may pipe na walang awang ipinukpok niya sa balikat ni Mansur. Isang kakilakilabot na sigaw at tunog ng pagbali ng buto ang narinig. Huwag boss, wala akong sinabi. Hindi lang ako sinuwerte. Walang salitang hindi sinuwerte sa bokabularyo ng ahas ng dagat. Tanging walang silbi lang. Alam mo ba kung gaano karaming gulo ang idinulot mo sa amin? Tapusin na ninyo siya. Sa malupit na utos ni Manalo, lumapit ang 2 tauhan upang dalhin si Mansur. Mukhang walang awa siyang tinatanggalan ng mga traitor at incompetent subordinate, pinapanatili ang organization sa takot. Sa sandaling iyon, desperadong sumigaw si Mansur, "Teka, boss, may impormasyon ako tungkol sa babaeng iyon." Hindi siya ordinaryong babae. Officer siya ng Marine Corps. Nakita ko mismo ang ID niya. Sa mga salitang iyon, natigilan si Manalo. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa kasakiman at malupit na pagkausisa. Officer ng Marine Corps. Nagiging interesante ito. Pangalan? Unit? Aurora Manalo, Teniente Coronel ng Marine Recon Special Forces. Ang puso ni Aura na nanonood sa lahat ng ito mula sa dilim ay niningas. Ngayon, alam na nila ang lahat tungkol sa kanya. Isang malupit na ngiti ang lumabas sa labi ni Manalo. Sinunggaban niya ang chin ni Mansur at bumulong, "Para sa magandang impormasyon, ililigtas ko ang buhay mo. Mayroon akong magandang ideya kung paano ibigay ang una nating regalo sa magiting na Teniente Coronel ng Marine Corps na ito." Ang tingin ni Manalo ay tumungo sa misteryosong mga wooden box na nakasalansan sa madilim na sulok ng bodega. May malabong nakasulat sa mga box, panganib. Instinctively na naramdaman ni Aura na ang regalong ipapadala nila sa kanya ay hindi ordinaryo, at ito ay ang simula ng isang kakilakilabot na balak na maaaring magbanta, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa mga inosenteng tao. Wala nang urungan. Tahimik niyang pinindot ang button sa transmitter.
Danoy, makipag-ugnayan ka agad kay Major Cruz. Sabihin mo na magpadala siya ng lahat ng puwersa sa coordinates na ipapadala ko, at magpadala ka ng emergency message sa kampo. Nawawala ako. Hindi na ito magiging personal niyang digmaan. Upang bunutin ang ugat ng malaking kasamaan, nagpasya siyang siya mismo ang maging epicenter ng bagyo. Sa matinding dilim na puno ng amoy ng alikabok, si Teniente Coronel Aurora Manalo, dumikit sa malamig na bakal na tubo ng ventilation, ay nagpigil ng hininga. Ang desperadong sigaw ni Mansur at ang malupit na tawa ni Manalo, na nanggagaling sa ibaba, ay sumasakit sa kanyang tainga. Sa sandaling ang kanyang pangalan at ranggo ay narinig mula sa bibig ng kaaway, naunawaan niya na ang sitwasyon ay lumampas na sa personal na paghihiganti o random na pakikialam. Ngayon, nakataya ang honor hindi lang niya, kundi pati na rin ng organisasyong kanyang pinaglilingkuran at lahat ng sinumpaan niyang ipagtanggol. Teniente Coronel, papalapit na ang pulisya sa lugar. Tinatayang oras ng pagdating, 15 minuto. Ang mensahe sa kampo ay naipadala. Kailangan ninyong umalis agad dyan. Ang nag-aalalang boses ni Danoy mula sa earpiece ay nagbalik sa kanya sa realidad. 15 minuto. Kung hindi siya makakalabas sa loob ng panahong iyon, magpapakita siya sa pinakamasamang liwanag, isang aktibong officer na sangkot sa affair ng Civilian Criminal Organization. Maaari itong magdulot ng kahihiyan hindi lang sa kanyang military honor, kundi magpapahintulot din sa ahas ng dagat na, sa kanilang tuso na media manipulation, ay baluktutin ang esensya ng nangyayari. Ang kanyang tingin ay muling dumausdos sa Central Hall sa ibaba. May inuutusan si Manalo sa kanyang mga tauhan. Ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa mga wooden box na may nakasulat na panganib na nakasalansan sa sulok ng bodega. Alam mo ba kung anong nasa loob, Oleg? Mga kemikal na basura. Hydrochloric acid na, kapag nakipag-ugnayan sa tubig, ay maglalabas ng nakamamatay na nakakalason na gas. Sa boses ni Manalo ay narinig ang malamig na kasamaan ng isang ahas. Si Aurora Manalo, sabi mo, ay mula sa Marine Corps. Kaya, ibubuhos ko ang lahat ng ito sa Pasig River at Manila Bay na masigasig nilang ipinagtatanggol. Sa mismong araw na natatapos ang pista, sa harap ng libu-libong tao na bumabalik sa lungsod. Hindi siya magiging bayani, kundi isang kontrabida na nagdala ng kalamidad. Maganda, hindi ba? Naramdaman ni Aura na nanigas ang kanyang dugo. Ang plano ay mas malupit at tuso kaysa sa naisip niya. Hindi lang ito paghihiganti, kundi isang psychological warfare na naglalayong gawing hostage ang buong lipunan at yurakan ang kanyang honor. Hindi na siya makakapaghintay pa, kailangan niyang pigilan ang kanilang balak at makalabas doon bago dumating ang pulisya. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan sa loob ng bodega. Lumang electrical panel, kalawangin na gas pipe sa ilalim ng kisame, at mga drum ng flammable materials. Lahat ng ito ay mapanganib na elemento, ngunit sa kabilang banda, maaari itong gamitin bilang perpektong paraan para makaabala. Danoy, gawin mo ng eksakto ang sasabihin ko. Sa loob ng 30 segundo, magdulot ka ng overload sa electrical system ng bodega numero 3. Ngunit, Teniente Coronel, kung biglang mawawala ang kuryente, magiging matinding dilim sa loob, masyadong mapanganib. Ang dilim ang aking kakampi, at ang tunay na dilim ay darating pagkatapos. Sundin mo ang utos. Nang marinig ang mapagpasyang utos, hindi na nakipagtalo si Danoy, kinuha ni Aura ang climbing knife na nasa kanyang sinturon. Pagkatapos, tinanggal niya ang lumang bolt na nagkakabit sa ventilation cover at kinuha ito sa kanyang kamay. 10 segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Ngayon? Sa sandaling natapos ang countdown ni Danoy, sa isang pop, sabay-sabay na namatay ang lahat ng ilaw sa bodega. Nang dumating ang matinding dilim, ang mga naguguluhan na sigaw ng mga bandido ay narinig mula sa lahat ng dako. Anong nangyari? Nawala ang kuryente? Wala akong makita. Sa dilim, narinig ang biglang pagmumura ni Manalo. Lahat, maghiwa-hiwalay at buksan ang emergency generator, at harangan ang mga exit para walang daga ang makalabas. Sa mismong sandaling ito, si Aura, nang walang kaunting pag-aalinlangan, ay tumalon pababa mula sa ventilation shaft. Ang taas ay halos 6 metro, ngunit siya ay nag-group at madaling lumapag sa kanyang mga paa. Ang paglapag ay tahimik, parang sa isang pusa. Pagkatapos ay agad siyang gumulong at nagtago sa likod ng isang malaking rack. Buong lakas niyang inihagis ang steel bolt sa kabilang dingding. Dizing! Ang matalim na tunog ng metal ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga bandido. May tao dyan. Sa sandaling ang mga naguguluhan na bandido ay sumugod patungo sa tunog, si Aura, ginamit ang dilim, ay tumakbo papasok sa bodega. Ang kanyang target ay ang lumang gas pipe. Tumalon siya, kumapit sa tubo, at mabilis na umakyat sa dingding. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay malakas na gumuhit sa joint ng lumang tubo. Sa isang hiss, nagsimulang lumabas ang gas. Ang pungent odor ay agad na kumalat sa bodega. Anong amoy yan? May gas leak ba?
Isang bandido ang nag-alala na sumigaw. Sa sandaling iyon, tumalon si Aura mula sa tubo at nagtungo sa electrical panel na napansin niya kanina. Pagbukas ng takip, nakita niya ang gusot ng mga kable. Nang walang pag-aalinlangan, binalatan niya ang dalawang kable at ikinabit ang mga ito. Sa isang crack, ang matitingkad na kislap ay sumabog sa dilim, parang kidlat. Sa susunod na sandali, isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa buong bodega. Bam! Ang gas, na hinaluan ng hangin, ay sumiklab mula sa kislap na nagdulot ng pagsabog. Bahagyang gumuho ang bodega at ang malaking apoy na lumalamon sa dilim ay umakyat sa kalangitan. Ang mga bandido, parang mga dahon na sinasakyan ng bagyo, ay lumipad sa iba't ibang direksyon habang sumisigaw. Si Aura, bago pa man ang pagsabog, ay nakatalon at nagtago sa likod ng isang malaking container. Ang shockwave ay tumama sa kanyang likod, ngunit siya, nakakagat ang labi, ay nagtiis. Nang ang apoy at usok ay pumuno sa bodega, ang mga sprinkler ay gumana. Ang tubig ay dumaloy mula sa kisame. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Aura, nang walang pag-aalinlangan, ay sumugod palabas. Sa sandaling iyon, isang malaking anino ang lumabas sa harap niya mula sa umuungal na apoy. Ito ay, tila, ang right hand ni Manalo, isang lalaking may dambuhalang katawan ang higante. Sa kanyang mga kamay, sa halip na fire extinguisher, ay may martilyo na kasing laki ng ulo ng tao. Hayop ka! Umungol ang lalaki, pinunasan ng dugo na dumadaloy mula sa kanyang noo. Mukhang nakaligtas siya sa pagsabog. Akala mo makakalabas ka ng buhay dito? Inihataw niya ang martilyo at marahas na sumugod sa kanya. Isang mabigat na tunog ng paghiwa ng hangin. Isang dampi lang, at madudurog ang mga buto. Ngunit hindi nataranta si Aura. Umiwas siya sa hampas, yumuko, at sabay na dumulas sa loob ng kanyang malaking katawan, parang isang surfer na sumisisid sa isang dambuhalang alon. Ang kanyang palad ay tumpak at malalim na tumama sa solar plexus nito. Ang malaking lalaki, humihinga ng malalim, ay yumuko sandali. Hindi pinalampas ang segundong iyon, ang tuhod ni Aura, parang kidlat, ay umakyat at tumama sa kanyang baba. Sa isang kakilakilabot na pagbali, ang higante ay bumagsak at, nasasakal sa foam, ay nawalan ng malay. Hindi na lumingon si Aura, tumalon siya palabas sa basag sa dingding ng gumuhong bodega. Ang malamig na hangin ng gabi ay pumuno sa kanyang baga. Sa malayo, dose-dosenang mga flashing lights ang mabilis na papalapit, at ang nakakabinging huni ng mga sirena. Sa sandaling siya ay magtatago sa anino ng mga container sa pier, isang pamilyar na kotse ang biglang huminto sa harap niya. Bumaba ang bintana, at lumabas ang nagulat na mukha ni Major Cruz. Teniente Coronel, anong nangyari dyan? Ipapaliwanag ko mamaya. Si Manalo, malamang, nakatakas. Mayroong mga secret tunnel sa inabandonang bodega, at may mga chemical waste sa bodega, kailangan itong mahanap agad. Si Aura, sinubukang huminga, ay mabilis at tumpak na nagbigay ng sitwasyon. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng alikabok at uling, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling malamig at malinaw, parang yelo. Si Major Cruz, nagulat sa kanyang intensity, ay sandaling nawalan ng salita, naunawaan niya na ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang isang sundalo, kundi ang nature mismo isang bagyo. Putang ina, naintindihan ko. Ipapadala ko ito sa lahat ng unit. Teniente Coronel, sumakay muna kayo sa kotse ko. Hindi pa tapos magsalita ang Major, umiling na si Aura. Hindi. Aaksyon ako sa sarili kong paraan. Mula ngayon, hindi na ito labanan ng pulisya laban sa ahas ng dagat. Ito ang digmaan ko laban kay Victor Manalo. Sa mga salitang iyon, siya, parang isang ghost, ay nawala sa dilim. Si Major Cruz ay tulalang nakatingin sa walang laman na pier, at pagkatapos, kinuha ang kanyang radio, galit na sumigaw. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na pananabik at pag-aabang. Lahat, makinig. Mula ngayon, idineklara ang State of Emergency, Level A. May monster na nasa panig natin. Nang gabing iyon, ang kalangitan sa Maynila ay pininturahan ng red glow ng malaking apoy at ang huni ng mga sirena. Iyon ay isang dakilang overture na nagpapahiwatig na ang Great Empire ng kasamaan ay nagkaroon ng basag at ang bagyo na tinatawag na Aurora Manalo ay sa wakas ay bumagsak sa baybayin. Ang pagsabog na ginawa ni Teniente Coronel Aurora Manalo at ang sumunod na malawakang police raid ay nagdulot ng malaking pinsala sa ahas ng dagat. Ang kanilang pangunahing hideout ay naging abo, at dose-dosenang mga gon na hindi nakatakas ay inaresto sa lugar. Ngunit ang pinakamahalaga, nang malaman ang tungkol sa malaking dami ng toxic waste na plinano ni Manalo na itapon sa Manila Bay, Pasig River, lumaki ang skandal sa hindi kapanipaniwalang antas. Ang lokal na media ay sunod-sunod na nag-ulat tungkol sa malupit na criminal organization na nagbabanta sa kaligtasan ng mga mamamayan. Gayunpaman, gaya ng hinala ni Aura, ang tunay na pinuno ng ahas ng dagat, si Victor Manalo, ay ligtas na nakatakas mula sa pinangyarihan sa pamamagitan ng isang secret exit.
Ang buntot ay naputol, ngunit ang ulo ay buhay pa rin at naghahanda ng blade ng paghihiganti. Kinabukasan, sa opisina ng CIDG, naghari ang hindi pangkaraniwang kasiglahan. Si Major Leo Cruz, kahit na ginugol niya ang buong gabi sa scene at interrogation, at ang kanyang mga mata ay namula, ay nagliliyab sa galit na apoy ng determinasyon sa halip na pagod. Major, nagawa nating bahagyang i-decipher ang ledger na natagpuan sa bodega. Ito ang mga tala tungkol sa payola na kinokolekta ng ahas ng dagat mula sa mga nightclub at construction site ng Maynila. Ang mga halaga ay napakalaki. Natukoy din ang pinagmulan ng basura. Illegal itong inalis mula sa isang chemical factory sa Batangas. Ang factory na iyon ay may napakaseryosong backer. Habang bumabagsak ang mga report, si Major Cruz, na nakasuporta sa kanyang baba, ay nag-isip. Sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon na butasin ang malaking pader na tinatawag na ahas ng dagat, na nagpapahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. At ang butas na ito ay ginawa hindi ng isang police unit, kundi ng isang sundalo lamang si Aurora Manalo. Pinag-iisipan niya ang kahulugan ng salitang digmaan na iniwan niya. Sa sandaling iyon, isang sigaw ang narinig mula sa isang sulok ng opisina. Major, tingnan ninyo sa internet, talagang nagkagulo. Sa monitor na itinuro ng isa sa mga investigator, bukas ang YouTube channel na may logo ng Bunganga ng Katotohanan. Iyon ay isang tipikal na ultra-right-wing garbage channel na nagkolekta ng daan-daang libong subscriber dahil sa kanilang mga sensational na headline at provocative content. Ang pamagat ng video na kakalabas lang nila ay nakakagulat. Eksklusibo, Marine Corps officer, babae, may koneksyon sa mafia. Hinala sa staged robbery ng boss. Ang nilalaman ng video ay puno ng mapanirang puri at fiction. Ang pagnanakaw sa bus ay ipinakita bilang isang staged act na inayos ni Aurora Manalo upang ipakita ang kanyang lakas. Sinasabi na matagal na siyang nakikipagsabwatan sa ahas ng dagat at ang pagsabog sa bodega ay resulta ng internal power struggle sa organization. Bilang ebidensya, ipinakita ang ilang matalinong inedit na litrato at interview sa isang anonymous source. Putang ina! Hinampas ni Major Cruz ang mesa. Ito ang counter-attack ni Manalo. Pinili niya hindi ang pistola at balisong, kundi ang mastuso at maruming sandata ang public opinion. Para sa isang aktibong militar, lalo na isang officer, ang honor ang lahat. Nagpasya si Manalo na putulin ang social oxygen ni Aurora Manalo. At gaya ng inaasahan, ang video ay nagsimulang kumalat ng napakabilis. Ang publiko na craving sa sensationalism, nang hindi nag-aabalang suriin ang mga katotohanan, ay kumapit sa mga keyword na babae, officer, at mafia, at nagsimulang magbuhos ng baha ng dumi. Ang personal na impormasyon ni Aura ay agad na kumalat sa buong internet at ang mga website ng Marine Corps Command at DND ay naparalisa ng mga kahilingan na tanggalin siya. Diyos ko, kailangan nating magsagawa ng isang official briefing at pabulaanan ang kasinungalingan na ito. Walang silbi, Major. Ang malamig na boses na narinig sa pasukan ng opisina ay nagpalingon sa lahat. Sa pinto, nakatayo si Aura, na tahimik na dumating at nakatingin sa monitor. Ang kanyang mukha ay walang galit o pagkalito. Tanging malamig na kalkulasyon lamang kung saan sinusuri niya ang tuso na plano ng kaaway. Iyan mismo ang gusto nila. Kung maglalabas ng pagtanggi ang pulisya, aakusahan nila kayo na kinakanlong ninyo ang inyo. Kung makikialam ang militar, ipapakita ito bilang pressure ng hukbo sa freedom of speech. Hindi ito tungkol sa katotohanan. Ito ay typical na psychological warfare na nagpipilit sa mga tao na makita ang gusto nilang makita at paniwalaan ang gusto nilang paniwalaan. Si Aura ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Kapag may malaking alon, hindi ka dapat lumaban dito, kundi gamitin ang agos. Agad siyang tumawag kay Danoy. Danoy, kailan ang live ng Bunganga ng Katotohanan? Ngayon, 8:00 ng gabi. Malamang, naglalaway na sila sa inaasahang malaking donation sa topic na ito. Mahusay. I-hijack natin ang broadcast na iyon. Sa mismong sandali na sila ay nasa peak ng kanilang excitement at kasinungalingan. I-take over mo ang kanilang broadcasting system at i-upload mo ang video na ipapadala ko sa iyo. Kapag maximum na ang viewers nila, tatamaan natin sila ng unquestionable facts. Ang boses ni Aura ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Si Danoy ay sandaling nagpigil ng hininga at pagkatapos ay sumagot sa boses na puno ng combat enthusiasm. Naiintindihan ko, Teniente Coronel. Ibaliktad ang laro sa mismong hideout ng kaaway. Nakakakilabot. Bigyan niyo lang ako ng pagkakataon para ipakita ang kaya ko. Nang gabing iyon, 8:00, ang live broadcast ng Bunganga ng Katotohanan ay nagtipon ng higit sa 100 viewers dahil sa hype at ang host, hindi nagtatago ng kanyang excitement, ay naglabas ng baha ng kasinungalingan. Ipinipilit na katotohanan ang mga ito.
Tinawag niya si Aurora Manalo na isang mafioso na nakasuot ng military uniform, isang corrupt military official na nag-aaksaya ng pera ng mga nagbabayad ng buwis, at binigyan siya ng maruruming insulto. Ang real-time chat ay puno ng bulag na galit, pagmumura, at panunuya sa kanya. At sa mismong sandaling ito, nang ang host itinaas ang kanyang boses sa sukdulan, ay naglalabas ng isa pang kasinungalingan, ang imahe sa screen ay biglang nagsimulang mag-flicker at maghiwalay. Ang naguguluhan na mukha ng host ay natakpan ng static, at pagkatapos ay namatay ang screen. Pagkatapos ng isang sandali, nagsimula ang broadcast ng isang ganap na naiibang video. Ang unang lumabas ay ang footage mula sa CCTV camera ng bus. Ipinakita ang mga frame kung saan ang mga magnanakaw, iwinawagayway ang kanilang mga armas, ay nagbabanta sa mga matatanda. At ang kakilakilabot na sandali kung saan idinikit ni Mansur ang balisong sa lalamunan ng lola, at sa sumunod na sandali, ang malinaw na imahe ni Aurora Manalo na mag-isang nagne-neutralize sa kanila. Iyon ay isang unquestionable proof na ganap na sumira sa akusasyon ng staged robbery. Sumunod ay ang video na lihim na kinuha ni Aura mula sa ventilation sa inabandonang bodega. Sa video, malinaw na narinig ang boses ni Manalo na binubugbog si Mansur at nagkukuwento tungkol sa kanyang plano na itapon ang toxic waste sa dagat. Si Aurora Manalo, sabi mo, ay mula sa Marine Corps. Kaya, ibubuhos ko ang lahat ng ito sa Pasig River at Manila Bay. Hindi siya magiging bayani, kundi isang kontrabida na nagdala ng kalamidad. Sa sandaling ang demonic voice ni Manalo ay na-broadcast sa buong bansa, ang chat ay tila natigilan. Ang mga viewer, walang masabi, ay nakatingin sa nakakagulat na pagbubunyag na nangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Sa huli, isang silhouette ng isang tao na may itim na hood ang lumabas sa screen. Ang binagong boses ay narinig mula sa speaker, si Danoy yon. Sino kayo na nagpipikit mata sa katotohanan at nagpapakasawa sa kasinungalingan? Ang inyong walang responsibilidad na mga insulto ay humihina sa mga tunay na bayani at nilalason ang ating lipunan. Natukoy na ang bunganga ng katotohanan ay regular na tumatanggap ng pondo mula sa ahas ng dagat. Hindi ito media, kundi isang mouthpiece ng isang criminal organization. Inilabas ni Danoy sa screen ang data ng secret bank transfers sa pagitan ng bunganga ng katotohanan at ahas ng dagat. Iyon ang knockout punch. Doon natapos ang broadcast, ngunit ang mga kahihinatnan ay nagsisimula pa lang. Ang natigilan na chat ay sumabog sa sigaw ng takot, galit, paghingi ng tawad, at suporta. Teniente Coronel Manalo, patawarin kami. Hindi namin nakita ang tunay na bayani. Wasakin ang ahas ng dagat at bunganga ng katotohanan. Ang alon ng galit na bumagsak kay Aura ay naging isang dambuhalang tsunami na tumungo sa ahas ng dagat. Ang mga investigator na nanonood sa CIDG office ay walang malay na nagkuyom ng kamao at nagdiwang. Iyon ay isang napakagaling na tagumpay. Si Major Cruz, ngumiti, ay tumingin kay Aura. Sino ka ba talaga? Hindi siya makahanap ng salita. Hindi lang siya isang sundalo na mahusay makipaglaban. Siya ay isang henyong strategist na marunong magbasa ng battlefield, gumamit ng enemy psychology, at baliktarin ang buong laro. Si Aura, na may kalmadong ekspresyon, ay tumingin sa bintana. Ngayon, mawawalan sila ng pag-iisip at aaksyon ng mas bastos. Ang hayop na natalo sa psychological warfare ay laging naglalabas ng kanyang fangs at claws. Gaya ng sinabi niya, hindi ito ang katapusan. Ito ay tanging ang katahimikan bago ang tunay na duguan na digmaan. Ang pagkatalo sa information war ay nagdala kay Victor Manalo at sa ahas ng dagat sa kabaliwan. Ang kanilang maingat na binuo na image ng takot ay naging katawa-tawa sa isang gabi, at ang pagbubunyag ng koneksyon sa bunganga ng katotohanan ay nagsimulang magdulot ng problema sa pondo. Ngunit ang pinakamahalaga, ang pangalan ni Aurora Manalo ay naging hindi lang isang hadlang para sa kanila, kundi isang banta sa mismong pag-iral ng organization. Sa galit, nagsimula si Manalo ng walang awang internal purge sa organization, inaalis ang mga lumang authority na naglakas loob na sumalungat sa kanya. Ang organization ay muling nagkaisa sa ilalim ng bigat ng duguan na terorismo, ngunit ang panloob na sugat ay nailagay na. Naunawaan niya na hindi na maiiwasan ang direktang paghaharap. Samantala, si Aura, sa pakikipagtulungan sa pulisya, ay pinalakas ang pressure sa ahas ng dagat. Si Major Leo Cruz, batay sa impormasyon na ibinigay ni Aura, ay isa-isang sinasakop ang mga illegal na gambling dens at nightclub na pag-aari ng organization. Ngunit ang lahat ng ito ay maliliit na isda lang, mga buntot, at hindi nagdulot ng malaking pinsala kay Manalo. Upang patayin ang ahas, kailangan mong tamaan ang ulo, at ang ulo ng ahas ay pinamamahalaan ng pera sa huli. Sa secret CIDG headquarters sa Maynila, si Aura, nakatingin sa mapa ng lungsod at sa diagram ng ahas ng dagat organization, ay nagbigkas ng mga salitang ito. Sa tabi niya ay si Major Cruz, Danoy, at isang di inaasahang bisita. Major Rudy, matagal na tayong hindi nagkita. Sa pagbati ni Aura,
Tumango ang lalaking may maikling buhok at matipunong katawan. Ang pangalan niya ay Sargento Mayor Rodolfo Rudy de la Cruz. Dating demolitions at infiltration instructor sa Marine Recon. Madalas niyang kasama si Aura sa mga operasyon sa bingit ng buhay at kamatayan. Pagkatapos magretiro, nagtrabaho siya sa isang private military company, PMC, namumuno sa isang counter-terrorism at security consulting team. Naunawaan ni Aura ang kalubhaan ng sitwasyon at personal siyang humiling ng tulong kay Rudy. Isang tawag mula sa inyo, Teniente Coronel, ay isang sagradong utos. Nabalitaan ko na may interesting na hunt kayong ginagawa. Ang mga mata ni Rudy ay kumislap na parang sa isang predator. Siya ay isa sa mga ipinanganak na mandirigma na mas gusto ang panganib at risk kaysa sa payapang buhay. Ang tunay na pinagmulan ng kita ng ahas ng dagat ay hindi ang mga maliliit na establishmento na ito. Inilabas ni Danoy sa malaking screen ng laptop ang isang komplikadong financial flow diagram. Ang kanilang pangunahing capital ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng isang shell company na tinatawag na Sierra Holdings. Sa pamamagitan ng kumpanyang ito, sila ay tila legal na nag-invest sa port logistics, ngunit sa totoo, sila ay nakikibahagi sa smuggling at money laundering. Sa partikular, ang Third Logistics Warehouse sa Manila Port Area ay pinaghihinalaang sentro ng kanilang money laundering. Sumimangot si Major Cruz. Sinubukan namin na magsagawa ng inspection doon ng ilang beses, ngunit walang tagumpay. Nagpapakita sila bilang isang ganap na legal na logistics company at walang bakas ng falsification sa kanilang mga ledger. Imposible ring pumasok ng pisikal. Napakaseryoso ng private security, hindi ka makakapasok ng walang warrant. Kaya, tayo mismo ang kukuha ng ebidensya para sa warrant, mahinang sabi ni Aura, lahat ng tingin sa silid ay nakatuon sa kanya. Ngayong gabi, papasok tayo sa Third Logistics Warehouse. Layunin, ang orihinal na data ang accounting server at ang shadow ledger. Kung hindi makakapasok ang pulisya sa pangunahing pinto, papasok tayo mula sa ere at dagat. Ang kanyang plano ay matapang at ingenious. Si Rudy ay papasok mula sa dagat, si Aura mula sa bubong. At si Danoy mula sa labas, lilikha ng interference sa communication at security system. Iyon ay isang komprehensibong operation. Masyado itong mapanganib. Ang lugar na iyon ay isang tunay na kuta. Paano makakagawa ng ganoong operation ang mga sibilyan o, sa madaling salita, isang aktibong militar, natatakot na tumutol ang major? Ngunit ang kalooban ni Aura ay hindi matitinag. Kaya kailangan natin ng mga professional. Major, kakayanin mo. Ngumisi si Rudy. Kasama ka, Teniente Coronel, handa akong sumama sa impyerno. Bukod pa rito, matagal na akong nagpapahinga. Nangangati ang mga kamay ko na balikan ang dati. Nang gabing iyon, ang malamig na hangin sa dagat at makapal na ulap ay bumaba sa Manila Port Area. Ang Third Logistics Warehouse, parang isang dambuhalang ghost, ay nagtago sa dilim at tanging ang mga flashlight ng mga bantay ang paminsan-minsan ay humihiwa sa kadiliman. Sa parehong oras, 500 metro mula sa bodega, sa dagat, si Rudy, na nakasuot ng itim na wetsuit, ay tahimik na lumabas mula sa tubig. Sa likod niya ay isang backpack na may waterproof special equipment. Mahusay siyang lumapit sa underwater drainage pipe ng bodega, tinunaw ang grill gamit ang laser cutter, at pumasok sa loob. Kasabay nito, sa bubong ng kalapit na gusali, si Aura, nakakabit sa isang cable, ay naghahanda na bumaba sa bubong ng bodega. Nahack na ang security system. Sa loob ng 1 minuto, pinapatay ko ang lahat ng camera at thermal sensor. Sinisimulan ko ang countdown. Kasabay ng boses ni Danoy, si Aura, nang walang pag-aalinlangan, ay tumalon mula sa gilid ng bubong at lumipad sa dilim. Hinihiwa ang hangin ng gabi, tahimik siyang lumapag sa bubong ng bodega, at agad na pumasok sa loob sa pamamagitan ng ventilation shaft. Ang estruktura ng gusali at ang mga patrol route ng mga bantay ay perpektong naisaulo na niya mula sa mga blueprint na ipinadala ni Danoy. Si Aura at Rudy ay nagkita sa napagkasunduang lugar. Ang kanilang layunin ay ang central server room sa 3 palapag. Dumulas sa tabi ng mga bantay na nagpapatrol sa mga koridor na parang mga anino at nag-hack sa mga electronic lock gamit ang high-tech equipment, hindi sila mapigilan na umusad, tila sila ay nagtrabaho na ng 12-12 beses bilang isang team. Sa wakas, nakarating sila sa pinto ng server room. Iyon ang huling hadlang. Kinuha ni Rudy ang isang portable EM device. Kung i-activate ko ito, sa loob ng 30 segundo, lahat ng electronics sa lugar na ito ay masisira. Sa panahong iyon, kailangan nating kopyahin ang data at umalis. Tumango si Aura. Sa sandaling ang kanyang kamay ay dumampi sa doorknob, biglang ang buong koridor ay lumiwanag sa matinding liwanag. Sa isang kalansing ng metal, ang mabibigat na steel shutter ay bumaba mula sa magkabilang dulo ng koridor, pinuputol ang kanilang mga daanan ng pagtakas. Kasabay nito, 12-12 ng red laser sight ang nagkalat sa katawan ni Aura at Rudy.
Mula sa mga taguan sa buong koridor, lumabas ang mga armadong bantay. Hahaha. Maligayang pagdating, Teniente Coronel Aurora Manalo. Alam kong darating ka, at naghanda ako ng isang espesyal na pagtanggap para sa iyo. Mula sa dilim sa dulo ng koridor, dahan-dahang lumabas si Victor Manalo, pumapalakpak. Ang kanyang mukha ay may malupit at mapagmalaking ngiti ng nagtagumpay. Sa tabi niya ay nakatayo ang mismong higante na binali ni Aura ang panga noong hapon, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa masamang apoy. Ito ay isang bitag. Alam ni Manalo ang tungkol sa kanilang pagpasok mula pa sa simula. Si Rudy, nagmura, ay tumayo sa harap ni Aura. Punyeta, nag-leak ang impormasyon. Teniente Coronel, hahayaan ko silang dumaan, at ikaw. Hindi. Si Aura, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Rudy, ay humakbang pasulong. Wala siyang ipinakita na takot sa harap ng 12-dosenang baril na nakatutok sa kanya. Sa kabaliktaran, isang bahagyang ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Hindi nag-leak ang impormasyon, kami mismo ang naglabas. Ano? Ang pagkalito ay sabay na lumabas sa mukha ni Rudy at Manalo. Si Aura, nakatingin ng diretsyo kay Manalo, ay malamig na nagsabi, upang hulihin ang daga, kailangan mong pumasok sa butas ng daga. Upang hilahin ka rito, kailangan kong maglagay ng ganoong pine. Victor, wala ka ng tatakbuhan. Sa sandaling iyon, isang nag-aalalang boses ang narinig sa earpiece ni Aura. Teniente Coronel, salamat. Ang buong bodega ay napalibutan na. Nakulong na sila. Ang dilim sa labas ng bodega ay hinuwaan ng daan-daang sinag ng tactical flashlight. Ang ugong ng mga armored vehicle at ang sigaw ng Police Special Forces ay pumutol sa katahimikan ng gabi. Ang ngiti ay nawala sa mukha ni Manalo. Naunawaan niya na hindi siya ang mangangaso, kundi ang biktima. Ang kanyang mukha, baluktot sa galit at pagkalito, ay tumungo kay Aura. Ikaw. Naglakas loob kang linlangin ako. Lahat, baril. Patayin siya, patayin muna siya. Sa baliw na utos ni Manalo, 12-dosenang baril ang naghanda na magpaputok. Sa kritikal na sandaling ito, si Aura at Rudy, nakadikit ang likod sa isa't isa, ay kumuha ng combat stance. Makipot na koridor, walang cover, ganap na kawalang pag-asa. Ngunit sa kanilang mga mata ay wala ang takot, kundi ang mainit na pagnanais na labanan ang kaaway na sa wakas ay nakaharap na nila. Ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lang. Patayin siya. Ang baliw na sigaw ni Manalo ay narinig sa makipot na koridor, parang isang masamang overture. Sa senyales na ito, 12-dosenang guon ng ahas ng dagat, na pumuno sa magkabilang dulo ng koridor, ay sabay-sabay na nag-alis ng safety ng kanilang mga armas. Ang metallic click ng mga bolt ay parang isang masamang tunog ng isang bumababa na guillotine bago ang execution. Ang mga red laser sight ay parang swarm ng pukyutan na nagkalat sa katawan ni Aura at Rudy, at ang hangin ay naging napaka-tense na tila sasabog anumang sandali. Sa labas, ganap na napalibutan ng Police Special Forces ang bodega, ngunit ang koridor na ito, na napalibutan ng bakal at semento, ay ang kanilang sariling maliit na impyerno, ganap na isolated mula sa labas ng mundo. Walang tulong na darating. Teniente Coronel, kaliwa, 3, kanan, 5. Lahat ay may assault rifle. Walang pag-asa. Ang boses ni Rudy, nakatayo sa likod niya, ay tahimik at tense. Ang malamig na pawis ay dumaloy sa kanyang temples. Kahit para sa isang Marine Recon veteran, ang makulong sa dead end sa ilalim ng baril ng 12-dosenang gunmen ay katumbas ng kawalang pag-asa. Ngunit ang tingin ni Aura ay hindi natitinag. Hindi siya tumitingin sa nanginginig na mga daliri ng mga natatakot na goon o sa kanilang mga mata na nagliliyab sa galit. Nakita niya ang desperadong espasyo na ito bilang isang malaking puzzle, isang tactical problem na kailangang lutasin. Ang haba ng koridor, ang taas ng kisame, ang fire hydrant na nakausli mula sa dingding, at ang lokasyon ng mga sprinkler. Ang lahat ng ito ay mabilis na nag-iipon at naghihiwalay sa kanyang isip na nagpapakita ng isang tanging daan patungo sa kaligtasan. Ang kanyang mga labi ay halos hindi gumalaw habang bumubulong siya ng napakatahimik na si Rudy lang ang makakarinig. Rudy, may flashbang ka? Meron, ang huli para sa emergency. Kapag nagbigay ako ng senyales, ihagis mo at agad kang humiga sa kanang dingding. At anuman ang mangyari, huwag kang tatayo. Teniente Coronel? Nagtatakang tanong ni Rudy. Ngunit hindi na sumagot si Aura. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong patungo kay Manalo. Ang nag-iisang galaw na ito ay nagpalukso sa lahat ng baril ng sabay-sabay. Victor, nagkamali ako ng malaki. Sa malamig na boses ni Aura, sumagot si Manalo ng may ngiti. Pagkakamali? Kahit sa ganitong sitwasyon, hindi ka pa rin nagsasara ng bibig. Sige, baka gusto mong magbigay ng last word. Minaliit kita. Sa mga salitang ito, malakas na siniko ni Aura ang fire alarm button na napansin niya sa dingding. This. Ang matalas, nakakasakit sa tainga na huni ng siren ay nagpabingi sa lahat sa koridor. Ang mga bandido ay sandaling natigilan sa biglaang pag-atake ng tunog at sumimangot.
Ngayon? Sigaw ni Aura. At si Rudy, kinuha ang flashbang mula sa kanyang dibdib, hinila ang pin at inihagis ito sa gitna ng koridor. Isang maikling hiss, at sa susunod na sandali, sumabog ang nakakasilaw na liwanag, tila ang lahat ng liwanag sa mundo ay nagtipon sa isang punto. Babang. Ang nakakabinging ugong ay tila pumunit sa eardrums, nilamon ang lahat ng iba pang tunog. Ang mga hindi handa na guon, sumisigaw, ay nagtakip ng kanilang mga mata at bumagsak sa sahig. Iyon ang kapangyarihan ng military flashbang, pansamantalang paralyzing ang paningin, pandinig, at maging ang balanse. Sa mismong sandaling ito, gumalaw ang katawan ni Aura. Hindi iyon ang paggalaw ng isang tao, kundi ang shot ng isang bala na lumilipad patungo sa target. Nagawa niyang ipikit ang kanyang mga mata at ilubog ang kanyang ulo bago ang flash, na panatili ang kanyang paningin. Dumula sa gitna ng mga nawalan ng direksyon na goon na parang isang ghost trace mula sa flash, sumugod siya patungo sa kanyang nag-iisang target, si Victor Manalo. Si Manalo ay nabigla rin sa flash at natinag. Nang siya ay hirap na nagbukas ng kanyang mga mata, si Aura ay nasa harap na niya. Ang kanyang kamay ay kidlat bilis na kinuha ang pistola mula sa kanyang kamay at binalangkas ito. Slide, barrel, frame, ang lahat ay nagkalat sa sahig sa isang iglap. Tapos na ang mga laruan mo. Sinunggaban ni Aura si Manalo sa kwelyo at idiniin siya sa dingding. Nang sinubukan niyang pilipitin ang braso nito sa likod, naramdaman niya ang nakamamatay na tunog ng paghiwa ng hangin sa likod niya. Yun ang higante na binali niya ang panganoong hapon, si Oso. Sa superhuman endurance, siya ang unang nakabawi mula sa shock. Sa kanyang kamay ay may duguan na army knife. Mamatay ka. Ang kutsilyo ni Oso ay tumungo sa puso ni Aura. Ngunit si Aura, kahit nakatalikod sa kanya, ay umikot, umiiwas sa hampas. Tila mayroon siyang mata sa likod ng kanyang ulo. Itinulak niya si Manalo pasulong, ginamit siya bilang shield, at sabay na umikot, pumasok sa attack zone ni Oso. Ang sumunod na mga galaw ay parang isang malupit na konsyerto. Ang kanyang palad ay malakas na tumama sa elbow joint ni Oso mula sa ibaba pataas. Sa isang kakilakilabot na pagbali, ang kanyang braso ay binaluktot sa kabilang direksyon. Hindi pinahintulutan siyang sumigaw, ang isa pang kamay ni Aura ay sumunggab sa kanyang pulso at inagaw ang kutsilyo. At sa kutsilyo na iyon sa kanyang kamay, nang hindi nawawala ang rotational momentum, tinusok niya ang shoulder tendon nito. Isang ungol ng hayop ang lumabas sa bibig ni Oso. Ang malaking katawan, nawalan ng balanse, ay natinag, ngunit hindi huminto si Aura. Gamit ang kanyang katawan bilang suporta, tumalon siya at tinamaan ang kanyang binaling balikat ng kanyang dalawang tuhod. Sa isang mapurol na hampas, ang higante, parang isang bundok, ay nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Samantala, nakikipaglaban din si Rudy sa impyernong ito. Nakahiga sa sahig, inatake niya ang mga bukong-bukong at tuhod ng mga goon na nagsisimulang bumalik sa sarili, inaalis ang kanilang mobility. Kapag may nagtangkang magpaputok, sinipa niya ang fire extinguisher na nakahiga sa sahig, sinisira ang kanilang aim. Siya ay isang master ng labanan gamit ang improvised weapons. Teniente Coronel, sa loob ng 5 segundo, gagana ang mga sprinkler. Sigaw ni Rudy. Kasabay ng fire alarm, gumana ang mga smoke detector. Bago pa man siya matapos magsalita, ang malamig na tubig ay dumaloy mula sa kisame, parang isang talon. Ang visibility ay lalong lumala. At ang sahig ay agad na naging madulas na ring. Iyon ang huling bahagi ng plano ni Aura. Chaos, noise, flash, and water. Para sa mga untrained amateur, ito ang pinakamasamang battlefield. Si Aura ay sumugod sa pamamagitan ng agos ng tubig at sinunggaban ang kwelyo ni Manalo, na sinusubukang tumakas, ngunit desperado siyang pumiglas at kumuha ng isang bagay mula sa kanyang dibdib. Hindi ito pistola, kundi isang maliit na device, mukhang isang remote control detonator. Ang kanyang malaking hinlalaki ay natigilan sa ibabaw ng pulang button. Huwag kang lalapit, sabi ko, huwag kang lalapit. Isang hakbang pa, at mamamatay tayong lahat. Ang mga mata ni Manalo ay nagliliyab sa takot at kabaliwan. Minahan ko ang buong bodega na ito. Kung pinindot ko ang button na ito o huminto ang puso ko, sa loob ng 10 segundo, sasabog ang lahat. Kasama ang mga toxic waste na gusto mong iligtas, ang buong port na ito ay sasabog. Dead Man's Switch, ang pinakamasamang uri ng self-destruct device, na konektado sa kanyang heartbeat, natigilan si Aura. Ang kanyang overwhelming strength at tactic ay walang silbi laban sa maliit na device na ito. Mula sa kabilang dulo ng koridor, narinig ang kalansing. Ang Police Special Forces ay nagsimulang baliktarin ang steel shutter, ngunit ang kanilang pagdating ay hindi nalutas ang problema. Sa kabaliktaran, maaari itong magdulot ng kalamidad. Lahat tigil. Huwag kayong papasok. Sigaw ni Aura. Ang Special Forces Goon ay nagtatakang natigilan sa pasukan. Nagpasya si Manalo na nakuha niya muli ang sitwasyon at sumabog sa baliw na tawa. Ha ha ha. Ganyan, Aurora Manalo.
Ito ang kapangyarihan. Kahit anong gawin mo, nasa kamay ko pa rin ang lahat. At anong gagawin mo ngayon, ha? Tapos na ang hero game. Ang sitwasyon ay muling nabaligtad. Si Aura, na nagdomina sa battlefield sa pamamagitan ng overwhelming force, ay nakita ang kanyang sarili na nag-iisa laban sa isang baliw na may hawak na bomba. Sa likod niya ay nakatayo ang mga naguguluhan na Special Forces Gon. Sa kanyang paanan ay umiinda ang mga Gon ng ahas ng dagat, at sa harap niya ay si Manalo na may demonic switch na maaaring magtapos sa lahat. Dahan-dahan, pinakawalan ni Aura ang kanyang mga kamay. Sa kanyang tingin ay walang galit o pagkalito, tanging walang hangganang malamig na lalim. Alam niya na mula ngayon, hindi na ito labanan ng lakas at technology, kundi ang pinakamalupit na psychological warfare na tumatagos sa kaluluwa ng kalaban. Sige, Victor, nanalo ka. Anong gusto mo? Ang kanyang mahinang boses ay parang katahimikan bago ang mas malaking bagyo. Anong gusto ko? Hahaha. Iba na yan. Si Manalo, lasing sa pag-iisip na siya na ang may hawak ng sitwasyon, ay sumabog sa maniacal laughter. Ang dead man switch sa kanyang kamay ay parang isang royal scepter na nagbibigay ng absolute power sa buhay ng lahat ng nasa makipot na koridor na ito. Bagaman ang kanyang hitsura, na nabasa sa sprinkler water, ay mas mukhang basang daga kaysa sa isang hari, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kasakiman at tagumpay. Una, paalisin mo ang maingay na mga pulis na ito. Maghanda ka ng helicopter sa bubong ng bodegang ito at maglipat ka ng $5 milyong sa offshore account ko. Binibigyan kita ng 1 oras. Kung may mali kahit kaunti, ang lahat dito ay magiging abo. Naintindihan? Tipikal na kahilingan ng terorista, ngunit ang sukat ng hostage ang buong Manila Port ay ganap na iba. Tahimik na sabi ni Aura sa kanyang transmitter, Major, narinig mo? Kailangan nating magpanggap na sumusunod tayo sa kanyang mga kahilingan. Utusan ng Special Forces na umalis mula sa bodega. Ito ay isang utos. Punyeta. Naiintindihan. Ngunit, Teniente Coronel, huwag kayong gumawa ng anumang katangahan, hindi ninyo kakayanin ng mag-isa. Pagkatapos ng bastos na boses ng Major, ang Special Forces na nakatayo sa pasukan ay nagsimulang dahan-dahan na umatras ng may pagsisisi. Ngayon, sa impyernong espasyo na ito, tanging si Aura, Rudy, at Manalo ang natira. Danoy, kumusta ang sitwasyon? Mahinang tanong ni Aura. Mas masahol pa kaysa dati. Mayroong hindi bababa sa 11 Army-grade explosive devices ang naka-install sa loob ng bodega. Saan, sa demonyo, nakuha niya iyon? At ang deadman switch na iyon, hindi lang ito remote detonator. Gumagamit ito ng encrypted frequency na direktang konektado sa biometric data ni Manalo. Halos imposible na i-block o i-jam ang signal mula sa labas. Hanapin mo ang paraan. Iyan ang trabaho mo. Maikling utos ni Aura at muling nag-focus kay Manalo. Sige, Victor, naipaabot na ang mga kahilingan. Habang inihahanda ang helicopter at pera, bakit hindi tayo magpahinga muna? Siguro nangangati na ang mga paa mo. Sadyang nagsalita si Aura ng provocative upang guluhin ang kanyang psyche na nasa ilalim ng matinding tensyon. Si Manalo, nasaktan ang kanyang ego, ay umungol, manahimik ka. Akala mo hindi ko naiintindihan ang mga trick mo. Tumayo ka lang dyan at huwag kang gumalaw. Sige, sige. Ngunit ito ang nakakaintriga sa akin. Paano nakakuha ng mga army explosives at high-tech device ang isang third-rate goon na tulad mo? Ang taong nasa likod mo ay tiyak na napaka-impluensyal. Sa matalinong tanong ni Aura, ang mukha ni Manalo ay sandaling tumigas. Eksakto niyang nahulaan ang bagay na maingat niyang sinubukang itago, ngunit ang kanyang pagmamataas ay kusang nagbunyag ang pag-iral ng isang backer. Anong kalokohan? Ako si Victor Manalo, ang boss ng ahas ng dagat. Oo, sigurado. Ikaw ay isang maliit na money lender lang noon sa Batangas, at pagkatapos ay bigla kang dumating sa Maynila, lumikha ng isang malaking organization, nakakita ng backer na kinakatakutan ng pulisya, at nakakuha pa ng army equipment. Kahit na sumulat ako ng novel, mas kapani-paniwala pa kaysa sa kwento mo, Victor. Ang boses ni Aura ay malamig na parang yelo, ngunit ang nilalaman nito, parang hot lava, ay sinunog ang kanyang ego at tinamaan ang kanyang Achilles heel. Walang awa niyang binunyag ang katotohanan na wala siyang nakamit ng mag-isa, at isa lang siyang puppet. Manahimik ka. Manahimik. Nawalan ng kontrol si Manalo at sumigaw. Sa mismong sandaling ito, nang siya ay emotionally explode at ang kanyang pulso ay biglang tumaas, hindi pinalampas ni Danoy ang kanyang pagkakataon. Ayan, na-fix ko, nakita ko kung paano bahagyang nagbabago ang encryption pattern depende sa heart rate. Putang ina, military encryption protocol ito. Para i-hack ito, kailangan ng oras. Hindi, teka, nakita ko na ang protocol na ito. Ang boses ni Danoy ay nanginginig sa excitement. Nagulat siya nang makita ang top-level encryption protocol na ginagamit lamang sa internal network ng armed forces. Nagpatuloy si Aura sa pagdiin kay Manalo.
Sino siya? Ang master na iyon na nagtatago sa anino at humihila sa mga string, isang politiko. O, batay sa kagamitan na ginagamit mo, malamang, isang dating militar. Siguro, gusto niyang hawakan sa leash ang isang hunting dog na kinuha niya sa basura. Ako. Hindi ako hunting dog. Namutla ang mukha ni Manalo. Ang mga salita ni Aura ay tumama sa pinakamalalim na sugat niya. Nanginginig siya sa kahihiyan at galit, siya. Niligtas niya ako. Ang isang tulad mo ay walang karapatan na banggitin ang pangalan niya, siya. Aha. Sa wakas, umamin ka. Siya rin pala. Si Manalo, naunawaan na nakapagbitaw na siya ng salita, ay nagpakita ng takot, ngunit huli na. Sa isang fit ng kawalang pag-asa, o baka gusto niyang ipagyabang ang kanyang backer, ngumiti siya ng masama at bumulong, mamamatay ka rin naman, kaya sasabihin ko sa iyo. Masyado ka ng maraming alam. Inutusan niya akong tanggalin ka. Hindi siya ang katapat mo. Siya. Siya ang nag-utos sa buong hukbo ng bansang ito noon. Sa sandaling iyon, ang nag-aalalang boses ni Danoy ay sumigaw. Natagpuan ko ang encryption protocol na iyon. Project Valkyrie. Ito ay design ni General Major Eduardo Viray, na tinanggal ng may kahihiyan 5 taon na ang nakalipas dahil sa corruption. Noong panahong iyon, sinubukan niyang ilipat ang lahat ng internal military communication sa protocol na ito, ngunit ang project ay isinara sa huling sandali. Siya ang nasa likod ng ahas ng dagat. Ang pangalan na Eduardo Viray ay parang kidlat na tumama sa isip ni Aura. Ang pangalan na ito ay parehong legend at tabu sa Marine Corps. Isang tao na may hindi kapanipaniwalang karisma at genius strategic thinking na naging pinakabatang general, ngunit napilitang mag-alis ng rank dahil sa akusasyon ng misappropriation of military property at paglikha ng isang private army. Gayunpaman, karamihan sa mga akusasyon laban sa kanya ay bumagsak dahil sa kakulangan ng ebidensya at may mga tsismis na mayroon pa rin siyang malaking impluensya sa likod ng mga eksena. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagtagpo. Ang abnormal na paglaki ng ahas ng dagat, ang mga backer na nagpaparalisa sa police investigation, at ang leakage ng military equipment. Sa likod ng lahat ng ito ay nakatayo ang masamang multo ni Eduardo Viray. Naramdaman ni Aura na nanindig ang kanyang balahibo. Naunawaan niya na hindi siya nakaharap sa isang simpleng criminal organization, kundi sa bahagi ng isang malaking corruption cartel na malalim na nakaugat maging sa hukbo. Hindi na ito ang kanyang personal na digmaan. Ito ay isang labanan para sa honor ng buong hukbo na sinumpaan niyang paglilingkuran hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. Ang kanyang tingin ay muling naging matigas na parang bakal. Danoy, gaano katagal bago i-decipher? Minimum, 10 minuto. Sa panahong iyon, kailangan nating makahanap ng paraan para i-disconnecta ang biometric data ni Manalo mula sa detonator. Rudy, ang pinakamabilis na daan papunta sa bubong. Si Rudy, inilabas ang kanyang basang blueprint, ay mabilis na sumagot, Central Freight Elevator, ngunit out of order na yon. Hindi problema ang kuryente. Ang tingin ni Aura ay tumungo sa kisame. Isang malaking cable ang nakita sa elevator shaft. Aakyatin natin iyan ng sarili. Senyales ni Aura kay Manalo. Oh, Victor, oras na para umalis, naghahanda na ng stage para sa iyo. Tara na sa bubong. Si Manalo, walang maintindihan, sa ilalim ng presyon ng kanyang malamig na katiyakan, ay nag-aatubili na gumalaw. Hindi niya naunawaan na siya mismo ang nagtungo sa stage ng trahedya na inihanda para sa kanya ng isang actress na nagngangalang Aurora Manalo. Ang dead man switch sa kanyang kamay ay naging isang time bomb, binibilang ang huling segundo ng kanyang buhay. Ang kalangitan sa ibabaw ng Manila Port ay natatakpan ng mabibigat na lead-colored clouds, handang magbuhos ng ulan anumang sandali. Sa malaking helipad sa bubong ng 3rd Logistics Warehouse, umiihip ang malamig na hangin sa dagat, nilalamon ang lahat ng tunog. Sa epicenter ng hangin na ito, nakatayo si Aurora Manalo at Victor Manalo, magkaharap. Si Rudy ay nakatayo sa likod nila, handa para sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Ang daan patungo sa bubong ay isang tunay na impyerno. Si Aura at Rudy, kumapit sa cable ng tumigil na freight elevator, ay bare-handedly na itinaas ang elevator na may Manalo sa loob sa taas ng ikapitong palapag. Iyon ay isang superhuman, extreme strength. Sa proseso ng pag-akyat, si Manalo, naguguluhan sa takot, ay sinubukan na pindutin ang detonator button ng ilang beses, ngunit sa bawat pagkakataon, nakita ang malamig na tingin ni Aura. Hindi siya naglakas loob. Ang kanyang mga mata ay nagsabi, pindutin mo, at magtatapos din ang buhay mo. Teniente Coronel, malapit na. 30 segundo. Hindi, 20 segundo. Maghintay lang kayo, hanggat kaya ninyo. Ang desperadong boses ni Danoy ay narinig sa earpiece. Sa malayo, narinig ang mahinang ugong ng helicopter blades. Iyon ay ang police helicopter na, gaya ng ipinangako, ay inihanda ni Major Cruz. Ang pag-aalala ay nawala sa mukha ni Manalo, at ang smug smile ay muling lumabas, dumating na. Malapit na ang kalayaan ko.
Ito na ang katapusan mo, Aurora Manalo. Mamamatay ka rito na parang aso, at ako ay iinom ng cocktail sa South at magbabasa ng balita tungkol sa funeral mo. Si Manalo, nagtatagumpay, ay kumaway sa papalapit na helicopter. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa papalapit na sasakyan. Sa mismong sandaling ito, kumislap ang mga mata ni Aura, iyon ang nag-iisang pagkakataon. Rudy, sa senyales. Kinuha ni Rudy mula sa kanyang dibdib ang isang maliit na smoke grenade at inihagis ito sa ilalim ng railing ng bubong sa kabilang panig mula sa landing spot ng helicopter. Sa isang his, ang makapal na kulay abo na usok ay umakyat at, dala ng hangin, ay nagsimulang kumalat sa buong bubong. Ano? Anong shit yan? Naguguluhan na sumigaw si Manalo. Mula sa biglang lumabas na usok na nagtatakip sa paningin, siya, na balot ng pag-aalala, ay nagsimulang tumingin sa paligid. Hindi pinalampas ni Aura ang sandaling ito. Siya, parang isang spring, ay tumalon mula sa sahig at sumugod kay Manalo. Ang kanyang target ay ang dead man switch sa kanyang kamay, ngunit si Manalo, sa huling desperadong pagtalon, ay sumugod din kay Aura na lumabas mula sa usok. Ang kanilang mga katawan ay marahas na nagkabuhol sa basang bubong. Iyon ang huling labanan ng taong gustong mabuhay at ng taong gustong iligtas ang lahat. Mamamatay tayo ng magkasama. Desperadong sinubukan ni Manalo na pindutin ang boton, at si Aura, binali ang kanyang mga daliri, ay pinigilan siyang gawin ito. Hindi lang iyon hand-to-hand combat, iyon ay isang tightrope dance sa ibabaw ng bangin, kung saan daan-daang libong buhay ang nakasalalay sa bawat milimeter ng paggalaw. Kailangang agawin ni Aura ang detonator nang hindi siya pinapatay. Idiniin niya si Manalo sa sahig at binali ang kanyang braso, bumulong sa kanyang tainga na parang ahas. Hindi mo ba naisip na itatapon ka ni Viray? Kung mahuli ang buntot, ang katawan, ibig sabihin, siya, ay mapapanganib. Ikaw ay huling pain lang para sa kanya. Kalokohan. Sa sandaling sumakay ako sa helicopter, aalisin ka niya para walang bakas. Iyon ang karaniwang paraan niya. Ang mga salita ni Aura ay parang matalim na blade na tumagos sa kamalayan ni Manalo. Ang takot at pagdududa ay kumislap sa kanyang mga mata. Alam din niya ang kalupitan ni Viray. Sa sandaling ito ng pag-aalinlangan. Tapos na, Teniente Coronel. Mula ngayon, force disconnect ko ang detonator mula sa biometric data sa loob ng 10 segundo. Mayroon kayong 10 segundo. Ang exultant na sigaw ni Danoy ay narinig mula sa transmitter. Ang mga mata ni Aura ay muling nagliyab, wala ng oras para mag-alinlangan. Pinakawalan niya ang kamay ni Manalo na may hawak ng detonator, at sa halip, buong lakas niyang sinunggaban ang balikat nito. At, inilagay ang buong bigat niya sa hampas, idiniin niya ang shoulder joint nito sa sahig. Sa isang kakilakilabot na pagbali, ang braso ni Manalo ay lumabas sa socket. Mula sa hindi matitiis na sakit, binitawan ni Manalo ang kanyang mga daliri, at ang dead man's switch ay lumipad sa hangin. Si Aura, sumugod pasulong, ay nahuli ito bago pa man bumagsak sa sahig, at nang walang pag-aalinlangan, inalis ang baterya mula sa device. Sa sandaling ito, tapos na ang lahat. Mula sa police helicopter na lumapag sa bubong, bumaba ang mga special forces goon sa full combat gear gamit ang mga rope. Agad nilang iginala si Manalo na nakahiga sa sahig na may bali na braso. Aresto ka, Victor Manalo. May karapatan kang manahimik. Personal na ikinabit ni Major Leo Cruz ang handcuff sa kanya, binabasa ang kanyang mga karapatan. Tiningnan niya si Aura nang may pagkamangha. Nakatayo siya sa ilalim ng malakas na ulan, hawak ang malamig na detonator sa kanyang kamay, parang isang diyosa o isang hukom. Nang matapos ang lahat, at ang mga guon ng ahas ng dagat at lahat ng bomba ay na-neutralize, ang nagsisimulang bukang liwayway sa Manila Port Area ay tila handang hugasan ang bangungot ng nakaraang gabi gamit ang liwanag ng umaga. Si Aura, nakasandal sa railing, ay tahimik na nakatingin sa lumiwanag na dagat, lumapit sa kanya si Rudy at Danoy. Nagawa ninyo pa rin, Teniente Coronel. Salamat sa inyo. Iyon ay isang maikling pagbati. Ngunit mayroon itong malalim na ugnayan na nabubuo lamang sa pagitan ng mga kasamahan na dumaan sa apoy at tubig ng magkasama. Sa sandaling iyon, si Manalo, na dinala ng Special Forces goon, ay huminto at lumingon kay Aura. Ang kanyang mukha ay wala ng kabaliwan o pagmamataas. Tanging ang kawalang laman ng taong nawalan ng lahat at isang masamang sumpa. Aurora Manalo, huwag mong isipin na ito na ang katapusan. Isang hunting dog lang ang nahuli mo, hindi mo pa nakikita ang tunay na master. Si Manalo, dumura ng dugo, ay bumulong upang si Aura lang ang makarinig. Matagal na kitang pinagmamasdan ni General Viray. Sinira mo ang pinakamahalaga niyang creation. Ang huling salita niya ay tumusok sa puso ni Aura na parang malamig na dagger. Creation? Ano ang ibig sabihin nito? Nawala si Manalo sa police van at ang katahimikan ay muling bumalik sa bubong. Ngunit sa kaluluwa ni Aura, isang bagyo ang nagngangalit na hindi pa nangyayari.
Naunawaan niya na ang pagkatalo ng ahas ng dagat at ang pag-aresto kay Manalo ay hindi ang katapusan ng Great War, kundi ang simula lang ng isang tunay na labanan. Ang masamang multo ni Eduardo Viray, ang kanser ng korupsyon na tumagos sa sagradong katawan ng hukbo, at ang kanyang masamang babala na matagal na siyang nagmamasid sa kanya. Ang kanyang leave sa Semana Santa ay naging bago niyang digmaan, kung saan kailangan niyang ibunyag ang isang malaking conspiracy at labanan ang tunay na kaaway na nagbabanta sa kanyang bayan. Tahimik siyang nagkuyom ng kamao. Walang banta, walang malaking kasamaan ang makakapigil sa kanya dahil siya si Teniente Coronel Aurora Manalo, Commander ng Philippine Marine Recon Special Forces. Ang kalangitan ng bukang liwayway sa Maynila ay parang isang dambuhalang watercolor. Tila ang bagyo, apoy, dugo, at pagtataksil na dinanas noong gabi ay isang panaginip lang, ang port ay sinalubong ng isang tahimik at payapang umaga. Ngunit si Aura, higit sa sinuman, ay alam na ang kapayapaang ito ay isang marupok na castle na binuo sa hindi nakikitang sakripisyo at dedikasyon ng maraming tao. Matapos ang kaso, kinailangan ni Aura na dumaan sa investigation sa Marine Corps Command. Ang katotohanan na ang isang aktibong officer ay napakalalim na kasangkot sa isang operation upang linisin ang isang civilian criminal organization ay isang malinaw na paglabag sa procedure. Gayunpaman, ang kanyang unauthorized action ay pumigil sa isang kakilakilabot na chemical terrorist attack na maaaring lumason sa Manila Bay, Pasig River, at naging mapagpasyang faktor sa pagkawasak ng isang malaking criminal organization na naging sakit ng ulo ng pulisya sa loob ng maraming taon. Malinaw din iyon. Ang media at public opinion ay nagpuri sa kanya bilang isang bayani na sinasabi na ang Marine Corps na nagtatanggol sa dagat ay nagtanggol din sa mga mamamayan ng lungsod. Sa huli, nagpa siya ang top military command na tahimik na isara ang kaso, binigyan siya ng isang severe reprimand, ang pinakamagaan na parusa na posible. Iyon ay isang unprecedented decision, kung saan ang merits ay higit na lumampas sa misconduct. Pagkatapos ng ilang araw, sa isang secret meeting room sa DND building sa Maynila, ang headline na Final Report on the Operation to Liquidate Ahas ng Dagat ay lumabas sa malaking screen. Si Major Leo Cruz ay promoted sa ranggo ng koronel dahil sa kanyang mga merits sa kasong ito, ngunit sa kanyang mukha ay mabigat na responsibilidad sa halip na kagalakan. Sa harap niya, kasama ang matataas na official ng DND, nakaupo si Aura na, sa kabila ng kanyang civilian status, ay espesyal na inimbitahan sa meeting na ito. Kaya, bilang resulta ng operation, 150 member ng ahas ng dagat ang naaresto. Ang ilegal na asset na nagkakahalaga ng halos 8 bilyong piso ay naibalik, at 12 lokal na politiko at official na konektado sa organization ang naaresto. Matagumpay na natapos ang investigasyon. Ang lahat ng ito ay imposible nang walang matapang na sakripisyo at dedikasyon ni Teniente Coronel Aurora Manalo. Pagkatapos ng report ni Coronel Cruz, nagpalakpakan sa silid, ngunit hindi pumalakpak si Aura. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa huling pahina ng report, sa seksyon ng Other Notes. Isang pangungusap lang ang nakasulat doon. Ang suspect na si Victor Manalo, na tumuturo kay dating General Eduardo Viray bilang kanyang backer, ay tumangging magbigay ng karagdagang patotoo. Anong nangyari kay Manalo? Sa malamig na tanong ni Aura, tila nanigas ang hangin sa silid. Ang isa sa mga matataas na official ay umubo at sumagot, si Victor Manalo ay inakusahan ng higit sa 20 counts, kabilang ang organized murder, paggamit ng explosive device, armadong paglaban sa mga autoridad, at malamang ay gugugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. Wala na kayong dapat alalahanin, Teniente Coronel. Hindi si Manalo ang inaalala ko, kundi si Eduardo Viray na nasa likod niya. Kumusta ang investigasyon sa kanya? Sa mapilit na tanong ni Aura, ang pagkalito ay lumabas sa mukha ng official. Tungkol sa bagay na iyon, gaya ng alam ninyo, bukod sa unilateral statement ni Manalo, wala kaming direktang ebidensya na nag-uugnay sa kanya kay General Viray. Nagsagawa kami ng internal review, ngunit kasalukuyan siyang namumuhay bilang isang karaniwang retired military man, nagpapatakbo ng isang legal na security consulting firm sa Makati, at namumuhay ng tahimik. Ang simula ng investigasyon laban sa isang dating general, batay lamang sa hinala ay masyadong malaking political risk. Sa huli, huminto sila sa harap ng malaking pader na tinatawag na batas at procedure. Ang buntot ng ahas na tinatawag na ahas ng dagat ay naputol. Ngunit ang tunay na ulo na nagpapatakbo ng buntot na ito ay nagtatago sa anino at nanunuya sa kanila. Wala nang sinabi si Aura. Alam na niya na ang labanan na ito ay hindi na maaaring magpatuloy sa loob ng official system ng pulisya o hukbo. Nang matapos ang meeting, si Coronel Leo Cruz ay lumapit sa kanya sa koridor. Pasensya na, Teniente Coronel, nalulungkot din ako, ngunit hindi ko kayang impluwensyahan ang mga taong iyon sa itaas. Hindi ordinaryong tao si Viray. Mayroon pa rin siyang koneksyon sa hukbo at politika, at hindi lang sa isang lugar. Alam ko, Coronel, hindi mo kasalanan.
Sa kabaligtaran, salamat sa iyo dahil napakalayo na ang narating mo. Anong gagawin mo ngayon? Nag-aalalang tanong ng koronel. Tumingin si Aura sa bintana sa abalang buhay ng Maynila. Ang gawain ng isang sundalo ay hindi natatapos hanggat hindi nawawasak ang kaaway. Pagkatapos ng kanyang sagot, wala nang tinanong pa ang koronel. Nakita niya sa kanyang mga mata ang hindi namamatay na apoy. Hindi iyon kawalang pag-asa o pagpapakumbaba, kundi ang nag-iisa at hindi matitinag na determinasyon ng isang taong handang pumasok sa mas malalim at mas madilim na bangin. Pagbalik sa kanyang kampo sa Marine Base sa Cavite, sinubukan ni Aura na bumalik sa normal na buhay. Sa parade ground, na puno ng amoy ng dagat at gunpowder, inutusan niya ang mga drill, nakikinig sa sigaw ng kanyang mga tauhan. Ngunit kahit sandali, hindi niya makalimutan ang pangalan ni Eduardo Viray. At ang huling masamang salita ni Manalo, sinira mo ang pinakamahalaga niyang creation. Creation. Ang salitang ito ay patuloy na umiikot sa kanyang isip, ano ang ibig sabihin nito? Nang gabing iyon, nang matapos ang lahat ng pagsasanay at siya ay nag-iisa sa kanyang silid, malalim sa pag-iisip, tumawag si Danoy sa kanya. Ang kanyang boses ay mas seryoso at mabigat kaysa kailanman. Teniente Coronel, kailangan ko pong sabihin sa inyo ang isang bagay. Sa tingin ko, naintindihan ko na ang ibig sabihin ni Manalo sa salitang creation. Naghukay ako sa archive ng serbisyo ni Eduardo Viray sa loob ng ilang araw at may nakita akong kakaiba. Nang hawak niya ang mataas na posisyon sa DND, unofficially niyang itinulak ang isang project code name, Valkyrie. Valkyrie, isang project para sa radical reform ng selection at training system sa mga elite special units ng ating hukbo, tulad ng Marine Recon at SOCOM. Ang layunin ay lumikha ng isang perpektong human weapon na ang physical at psychological capacity ay lumampas sa human limit sa pamamagitan ng pagdadala ng kasalukuyang training methods sa absolute limit. Ang project ay isinara sa final stage dahil sa kalupitan at panganib nito, ngunit ang ilang training programs na binuo niya ay ginagamit pa rin unofficially ngayon. Halimbawa, sa Hell Week sa Marine Recon, sa mga salita ni Danoy, naramdaman ni Aura na nanigas ang kanyang dugo. At may isang kadet na naging una at nag-iisang matagumpay na sample ng project na iyon. Isang kadet na, sa lahat ng evaluation parameter, ay nagpakita ng superhuman, phenomenal results. Isang kadet na tinawag ni Viray mismo na kanyang masterpiece. Sa nanginginig na boses, binigkas ni Danoy ang huling salita. Ang kadet na iyon, 10 taon na ang nakalipas, ay kayo, si Candidate Aurora Manalo, Teniente Coronel. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng tunog sa mundo. Si Aura ay kusang tumalon mula sa kanyang kinauupuan. Ang mga alaala ng kanyang nakaraan, ang mga hellish training na iyon, ay lumipad sa harap ng kanyang mga mata na parang isang panorama. Ang tagalikha ng walang awang training system, na nagawa siyang kung sino siya ngayon, isang living weapon, ay si Eduardo Viray. Siya ang kanyang creation, ang kanyang masterpiece. At ngayon, ang masterpiece na ito ay sumalungat sa kalooban ng kanyang creator, at pinatay ang hunting dog na ipinadala nito. Ngayon, ang huling salita ni Manalo ay naging napakalinaw. Ang taong ito, isang boses na puno ng galit at pagnanais na pumatay ang lumabas sa bibig ni Aura. Gusto niya akong palakihin bilang sarili niyang hunting dog. Malamang. Ang pinakamakapangyarihang blade para sa sarili niyang private army. Teniente Coronel, napakaseryoso nito. Maaaring gumagawa si Viray ng Project Valkyrie 2 o 3 ngayon. Ang ahas ng dagat ay tanging ang kanyang pinagmulan ng pondo at combat squad. Ngayon, naging malinaw ang lahat. Hindi lang ito paghihiganti ng isang corrupt military man. Ito ay isang malaking pagtataksil sa estado, isang pagtatangka na i-privatize ang lakas ng hukbo na dapat magtanggol sa bansa para sa pagtatayo ng sarili niyang empire. Nagdesisyon si Aura. Hindi na siya maaaring kumilos ng mag-isa, at ang labanan na ito, na hindi na maaaring atrasan o iwasan, ay naging kanyang tadhana. Kinabukasan, sa secret office ni Danoy, na nagkukunwari bilang isang lumang printing press sa Maynila, 4 na tao ang nagtipon sa tawag ni Aura. Ang commander na may bakal na kalooban, si Aurora Manalo. Ang cyber commander na may henyong isip, si Danilo Valera. Ang combat specialist na parang mabangis na hayop sa battlefield, si Rodolfo de la Cruz. At ang veteran investigator na naghahanap ng katarungan sa loob ng batas, si Coronel Leonardo Cruz. Nagpasya siyang tulungan sila, kahit unofficially. Salamat sa inyong pagdating, lahat, sinimulan ni Aura. Ikinuwento niya sa kanila ang lahat, tungkol kay Viray, ang Project Valkyrie, at ang nakakagulat na katotohanan na siya ang kanyang creation. Habang nagkukuwento siya, ang mukha ng 3 lalaki ay lalong naging madilim. Baliw ito. Ito ay treason na sumisira sa pundasyon ng bansa, sabi ni Coronel Cruz, nagkuyom ng kamao. Nagsalita din si Rudy, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa pagnanais na pumatay. Viray. Naaalala ko ang pangalan na iyan. Dahil sa mga training na ipinakilala niya,
Ilang kasamahan ko ang namatay o na-disable, may score ako sa kanya. Si Aura, tinitingnan ang lahat, ay nagsabi sa pagtatapos, ang gagawin natin ay hindi isang official mission. Wala tayong matatanggap na suporta o proteksyon. Kung mabigo tayo, maaaring maitala tayo sa kasaysayan, hindi bilang mga sundalo at pulis, kundi bilang mga traitor. Kaya, hindi ko pipilitin ang sinuman. Kung aalis kayo ngayon, walang sinuman ang huhusga sa inyo. Pagkatapos ng kanyang mga salita, naghari ang mabigat na katahimikan. Si Danoy ang unang bumasag dito. Inayos niya ang kanyang salamin at ngumiti. Hindi ba tungkulin ng subordinate na sumunod sa kanyang commander? Kahit na ang landas na ito ay patungo sa impyerno, handa na ang keyboard ko para sa labanan. Tahimik na kinalansing ni Rudy ang kanyang mga knuckle. Ang kanyang galaw ay mas matimbang kaysa sa anumang salita. Sa wakas, si Coronel Leonardo Cruz, bumuntong hininga ng malalim, ay nagsabi, ang trabaho ng pulisya ay hulihin ang mga masasamang tao. Kung ang batas ay humahadlang sa paghuli sa kanila, minsan maaari itong labagin. Isa sa palaran ko ang aking police career para sa tunay na katarungan. Kaya, sa sandaling ito, ipinanganak ang pinakamapanganib at nag-iisang unofficial special group sa Pilipinas ang Valkyrie Team. Sila mismo ang humakbang sa anino upang labanan ang malaking kasamaan na tinalikuran ng state system. Tiningnan ni Aura ang litrato ni Viray na nakalagay sa mapa. Danoy, maaari mo bang subaybayan ang financial flow ni Viray? Opo. Lahat ng kanyang black money ay nilalabhan sa pamamagitan ng isang channel, isang private investment fund na tinatawag na Phoenix Development sa Makati. Iyan ang puso ng monster. Ang mga mata ni Aura ay malamig na kumislap. Mahusay. Ang kanyang boses ay ang utos ng isang commander na nagsisimula ng isang bagong digmaan. Ang una nating misyon ay patigilin ang pusong iyon.